Alright guys, kamusta kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, so may audience ba ako ngayon? Naririnig ba ako guys? Pa-sound check naman ako. Pa-type naman ng 8. Nag-isip ko ng number na. Pa-type naman ako ng number 8 guys sa chat natin kung naririnig ako. Hello po kay Ma'am Marilo, nakikita ko po kayo. So maganda po yan. Hello po. Alright, so number 8 daw sabi ni Badang, ni Franklin, ni Christopher, and ni Momar. Ayan. So, okay lang ba guys yun si Jelisa? Alright, so okay lang ba guys? Malaman ko rin kung taga saan po kayo. So, pa-type naman ako sa chat po. Taga saan po ba kayo? Ayan, para alam natin at ma-shoutout na. Dubai, grabe. Dubai pala yan si Ma'am. Batangas City, si Ma'am Jelisa. Ayan, si Sir ba or Ma'am Badang? Ayan. So, taga Dubai daw siya. Marikina, sabi ni Christopher John Flores. Napakagwapo nitong taon to. Ayan, si Momar. Alright. Negros Oriental, si Franklin. Laguna, Parañaque, si Lynn Lime. Ay, siya pangalan, Lynn Lime. So, Santa Rosa, Laguna naman, si Marilu Magparangalan. Tama po, no? Magparangalan. Ayan, medyo mahaba-haba siya banggitin. Ayan, so, alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. And na-move yung ating Manara Masterclass which is supposed to be. This is 3 p.m. no? So inusog siya ng 8 p.m. But it's okay. 'Di ba? So mas maganda at mas mahaba po yung time natin for today. Alright? So ang simple lang naman yung objective natin, no? Yun ay matutunan nyo po kung paano gamitin yung Manara. Alright? So before I start, gusto ko sanang malaman sino po dito yung mga first time po na umattend dito sa Manara Masterclass. Sino po sila? Yung mga first time po. Ayan. So meron po bang mga first time? Ayun. So pa-type naman ng me na lang, me. Ayan, me. As in ME po, me. Ayan. Yung first timers po na-attend nitong Manara Masterclass. Ayun, si Sir Franklin. Ayan. Sino pa po? Ayan, me daw, sabi ni Badang. And then, sino pa? Sabi ni Momar, me daw. Ayan, si Lynn Lime, me din. You know, actually, nakakatuwa kasi ang dami nating mga first timers. 'Di ba? So itong mga first timers natin, yung mga next in line, nakikita na ng maganda dito sa trading natin, lalo na dito sa economy. Alright? So, do you all agree? 'Di ba? Kayo na po yung next in line, guys. 'Di ba? So, congratulations po, palakpakan natin syempre yung mga malulupit na mga first timer natin na umattend na nag-take ng initiative para aralin itong Manara. Although syempre medyo technical siya. And I strongly suggest po no na attenan nyo siya ng mas maraming beses, mas maganda. Alright? Hanggang sa maging kadugtong na siya ng dugo mo. So, hanggang sa ma-digest mo siya ng buo kasi medyo challenging po talaga siya. Alright? So kahit ako for example na medyo may experience na po into trading, hindi po naman agad-agad na nagets natin paano siya gamitin, paano siya i-operate and so on. So kaya I strongly suggest po na attenan po natin. Okay po ba 'yon? Pa-type okay naman kung okay. Ayan. So okay lang po ba guys maging interactive tayo? Yung medyo sagot tayo pagka nagtatanong po ako para hindi naman po ako parang nakikipag-usap sa monitor, 'di ba po? Ayan, medyo challenging din kasi pag Zoom, 'di ba? Kasi hindi mo nakikita kung nagre-react. Baka mamaya may mga natutulog na dito, 'di ba po? So, maganda mag-react lang po tayo. Alright? So si Sir Momar lumabas na ng Pilipinas, guys. Ay, ng mundo. Sa outer space na siya. Alright. So, bago tayo magpatuloy, ayan, so syempre, share screen na tayo para at least diretso na po ang bola ng ating bingo. Bingo pala to, no? Ayan, so ayusin ko lang po yung mga ano ko dito. Windows. Ayan. So participants, ayan, may pumapasok pa. And then, ano pa ba wala rito? Parang wala naman na. Okay naman na siya lahat, no? Unless may nawawala akong window. May nawawala ba akong window? Hindi ko alam. Actually. Kaya participant, ito na. Okay na ako. Ano na lang nawawala ko rito? Ayan, yaman na nga siya. Ay, chat. Ay, dito na chat. Yung mga tao. Nasaan yung mga tao? Bakit hindi ko sila kita? Anyway, proceed tayo. Alright, so ito yung countdown natin. Alright, so okay lang ba guys? Mag-prayer muna tayo bago tayo mag-start. Siyempre, para ibigay natin kay Lord
ang ating presentation. Kumbaga, ihahandog natin sa kanya for the glory of His name. Di ba po? Alright, so kung hindi po kayo Katoliko or Christian, it's okay lang po, no? I 100% respect you. Alright, so mag-pray na lang po kayo on your own. Alright, so play lang po natin to. And let's bow our head and feel the presence of the Lord. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. So yun, no? Maraming salamat again sa mga attendees natin for tonight. I know hindi ito ganun kaaga, di ba? Kasi 8 p.m. Sa Dubai, this is around 4 p.m. Tama ba? Kung tama ako ng oras, no? So, forward tayo. Ayan. So, welcome po sa ating Manara Masterclass, and we will be tackling or conducting training po about Manara Masterclass or si Manara AI po, no? Kung paano nyo po siya magagamit at paano ito makakatulong sa iyo to be more profitable dito sa trading natin. Alright? So, bago ang lahat, isa lang po sa mga rules na ipapatupad natin is okay lang ba guys? Pa-open naman ako ng camera nyo po. Ayan, para makita ko po yung naggagandahan at naggagwapuhan niyo pong mga muka. Ayan, so gusto ko po na makita kayo, no, para at least malaman ko na tao po yung kausap ko. So, para ano po, para makita ko na, yan, makita ko yung audience natin for today. Ayan, so nakita ko sino ba tong mga to? Ayan, si Ma'am Marilu, ayan, si Sir Momar, si Jelisa. Sino pa? Sino pa yung mga mag-open camera, no? Pa-open camera lang po. Alright, so, and then pa-mute lang po syempre ng microphone, lalo na po sa mga bagong pasok, para at least hindi po tayo maka-istorbo sa mga katabi po natin, no? Kasi magkakatabi lang tayo rito. And then, focus po tayo sa discussion natin para hindi po tayo maka-miss ng mga mahalaga at importanteng bagay na pag-uusapan natin. Alright, so bago yon is, guys, panoorin po natin itong video na to. Alright guys, so nandito ako ngayon sa trading studio ng FX Robot Empire. So kasama ko ngayon yung isa sa pinakamalupit na mga coaches natin dito sa FX Robot. And ngayon, isa na siya sa mga nagtuturo. So napakaraming tao, kaya napakalupit ng naging resulta nito. Siguro kilala nyo rin siya. So hindi ko na masyadong patatagalin kasi excited na ako na i-introduce siya sa inyo. Si Coach Lady. Grabe, mga coach naman. Kasi alam nyo guys, siya talaga yung coach ko. Alam nyo, when I was starting nung sa forex trading, si Coach Eman talaga yung aking source of insights. Kasi pag kailangan kong malaman if aakat ba o bababa, pag kinakabahan na ako, kachusot ko na yun si Coach Eman. Kasi sobrang siya yung makakatulong sa akin para malaman, oy, mag-breakout na yan, oy, may consolidation. Siya yung nagsasabi sa akin kung ano ba yung magandang strategy dun sa magiging position ko sa trading. Kaya sobrang thankful ako dito kay Coach Eman. And I remember back then na nung nag-Boracay tayo. Nag-Boracay kami noon, we have this incentive together with FX Robot Empire, and from there, sobrang wala talagang alam. Kasi talagang zero knowledge ako sa forex trading, and it took me a while talaga na aralin siya, kasi I don't have time during that time, kasi banker ako nung panahon na yun. So, ngayon, yung talagang kinukuhaan ko ng mga source of idea sa trading sila Coach Eman. So nung nasa Boracay kami, siya nagtuturo sa akin, gina-guide niya ako. Ano pang nagbabakasyon kami, of course. So para kumikita kami sa forex,
no? Type nakakatipi tayo, di ba? Nakaka-profit kami. At the same time, namamasyal kami, umiikot kami. And sobrang grabe, sobrang solid no experience namin doon. Kasi like nag-Shangri-La tayo. Yeah. Sobrang ganda ng tinuluyan natin noon. Tapos, tapos ano ba tayo na? Nag-ita doon? Yacht! Yacht party kami doon, Yeah. di ba? So sobrang saya ng experience kasi talagang hindi kami pinapabayaan for sa mga mentor din namin. Talagang ini-treat kami kapag meron kami mga achievement, di ba? So, I'm really grateful din of course sa presence ni Coach Eman kasi talaga yung nag-guide sa akin. And kung ikaw, estudyante nito, sobrang swerte mo kasi talaga ito, I really idolize this person and I really admire him. And yung talagang desire and commitment niya na makatulong sa kapwa is nandyan talaga. So I hope guys na i-treasure niya yung mga ganitong mentors. Thank you. Thank you, Dan. Ayan. Alright guys, so yun na. Alright, so yun no. So actually, tama naman yung sinabi doon ni Coach Lady, no, yung desire to help people is nandun talaga. Like for example, this kind of training, I can be doing this sa sarili kong grupo kumbaga. Pero inopen ko siya for everyone, not because sinabi ni Mentor Edsel o ano, it's because of my desire to help all of you, 'di ba? Na umattend po ngayon. Kaya ngayon pa lang guys, palakpakan niyo na 'yung sarili niyo. 'Di ba? Na umattend ka dito at nag-take ka ng initiative to learn Manara. Not because kumbaga na gusto mo lang kumita, it's because gusto mong matuto. Tama po. 'Di ba? So, lagi po natin tatandaan na you need to learn first before you start earning. 'Di ba? So, magiging kumbaga ang magiging basis po kasi ng kikitain mo lalo na dito sa trading is kung gaano kalaki or kalalim yung alam mo about trading. 'Di ba? So, hindi natin siya pwedeng daanin lang sa tsamba. Alright? So, wag natin daanin sa tsamba. I strongly suggest. Alright? Alright. And then, syempre forward tayo. So, mga hindi pa po hindi pa ako kilala. So, papakilala po muna ako. Ayan. So, good day po sa lahat. Sabi ni Coach Laika. Ayan. So, ako po si Coach Eman or Emmanuel Castillo Jr. Hindi ko na naman napalitan yung kulay ng font dito. So, meron na akong almost decade of trading experience doing forex and crypto. So meron akong 120 plus, so actually around 150 plus na student traders, no, medyo madami na po yung mga anak ko, 'di ba? Yung iba sa kanila makukulit. Hindi, joke lang. And baka nandito yung iba sa kanila, 'di ba? So meron tayong natulungan na rin natin sila na kumita ng around 4 to 6 digits ng income. So maganda na rin po, no. And may 11 years na po ako na experience in doing business. So ito yung tanong kadalasan at ngayon pa lang i-address na natin. So bakit ba tayo kumikita sir kahit may sell na position? 'Di ba? Minsan nagtatanong lalo yung mga first timers baka confused. No, so baka nalilito ka ano ba yung buy and sell position natin. So hindi po 'yan yung typical na buy low sell high. All right? So yun po kadalasan ginagawa 'yan lalo sa digital market, sa spot trading po ang tawag. For example, bibili ka ng Bitcoin ng mababa, ibebenta mo si Bitcoin ng mataas. That is spot trading po. What we are doing here is called CFD or contract for differences. Ibig sabihin, we are making money based on the differences. So for example, nag-position tayo ng buy or kung crypto yung tinitrade mo, long ang tawag, no? So kung nag-position ko for example ng buy and then from your position or your entry point hanggang sa tumaas siya for example, yun po yung babayaran sa'yo or yung magiging profit mo. So we are positioning a trade based doon sa possible na next movement niya. Alright? So hindi po tayo yung nagbabuy, nag-hold, and then nagsisell. Iba po yun. Ang tawag po doon is spot trading. Alright? So to address din ito properly, so may mga nagtatanong na legal ba yung ginagawa natin dito sa Pilipinas? And the legal po siya 100%. Katulad nga nito, kahit i-google mo yan, no? So may lumalabas naman talaga. So nakalagay dito, traders, yung naka-highlight po. So traders in the Philippines should be aware that they need to sign up with an international broker that should check the broker is regulated and follow all the best practices. All right? So kung nagte-trade ka for example dito sa Pilipinas tapos ikaw ay registered sa isang broker na regulated kahit sa ibang bansa, okay po 'yun. All right? So wag mo kayong maghanap pa ng broker sa ngayon dito sa Pilipinas na regulated kasi wala pa po siya. Alright? And wala rin pong any company that can represent as a broker. Kasi pag meron pong ganun, pwede po siyang masampahan ng kaso.
Alright? So hindi po siya pwedeng mag-operate as a broker or tumanggap ng investment or maging middleman, for example, hindi po pwede 'yon. Alright? So what we can do is to register a account or mag-open tayo ng account po sa isang broker sa ibang bansa na regulated. Alright? So meron tayong mga broker like si Light Finance, si XS.com, XM, XNES, yan, marami yan, 'di ba? So any broker po as long as regulated siya, 'di ba? So pwede mo po 'yung gamitin. Alright? So clear po ba tayo doon? Pa-type okay naman ako sa chat. Kung clear tayo, na legal po 'yung ginagawa natin. Alright? So wala pa pong regulation sa Pilipinas, no? So wag mo po munang hanapin na sir, baka ganito, baka ganyan. Wala po. Alright? So wala pa tayong regulation po sa Philippines. And that is okay. 'Di ba? So para sa akin okay 'yon kasi ibig sabihin hindi pa tayo regulated, wala pa tayong kailangang bayaran na tax, 'di ba? So kapag naging regulated na 'to, magiging required na tayo ay magbayad ng tax. And to me, medyo malaki-laki rin 'yun, 'di ba? So for example, kumita ka ng $100, kung required ka ng 20% for example, so $80 na lang yung kita mo. Tama? So ngayon since wala pa naman, wala pang regulation, so wala pa, 'di ba? Pag kinita mo 100, buong 100 sa iyo. Alright? So now is the perfect time na i-maximize na natin yung pagiging profitable trader po para ma-enjoy natin yung 100% ng ating income. Okay ba tayo dun? Ayan. So forward tayo. Hindi ko na siguro to daanan kasi masyadong hahaba. So ito yung mga naging resulta natin. Alright? And then sa risk management naman po, magsasuggest po ako ng pwede nyong i-follow na risk management. Alright? So ito yung kadalasan na nagiging dahilan kung bakit po nagkakaroon ng sunog. So, i-address na natin siya ngayon. Okay ba tayo doon, di ba? So, i-address na natin bakit ba nagkakaroon ng sunog. Kadalasan po nang nangyayaring sunog or talo or yung talagang natalo yung buong account, it's not because sa signals ni economy. Di ba? So, hindi po. Ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, hindi po. Or galing kay Manara, hindi rin po. So, kadalasan ng dahilan kung bakit po nasusunog ang isang account, it's because nagkakaroon tayo ng greediness sa katawan natin or tinataas natin yung risk na hindi pa naman natin dapat tinitake. Alright? So, ibig sabihin, kung halimbawa nagtitrade ka, tapos nagkaroon ng, nasunog yung account mo ng $100 agad, isang buo. 100% po yun, kasalanan mo po. Okay lang yun. Diba? So, ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, no? Para at least hindi ka na magulat pagka nangyari siya. 'Di ba? So, bakit ko sinasabi 'to? Kasi po nanggaling na rin po kami diyan sa part na 'yan. Na akala natin minsan tuloy-tuloy panalo. Tinataasan natin yung lot size natin. Imbis nang sabi is 0.01 lang katulad nito sabi kapag gold or crypto, 'di ba? Isang entry lang ng 0.01, okay na 'yon. O kung gusto mo ng high risk naman, 'di ba? Dalawang entry ng 0.01, high risk na po 'yon. 'Di ba? So minsan may nakikita akong trader, $100 yung kapital, nagte-trade siya 0.05. 'Di ba? So very 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 high risk 'yun. Kumbaga ultimate risk na 'yun, 'di ba po? So ang lagi ko pong tinuturo at sinasabi, i-anticipate po natin yung possible loss. Alright? So more than dun sa possible profit, i-anticipate po natin yung possible loss. So bakit ko sinasabi to? Kasi may mga chances or may mga times talaga na tatamaan ka talaga ng stop loss. Tatamaan ka ng lintik, di ba? So tatamaan ka ng stop loss. So part po talaga 'yon. Okay lang ba guys? Natanggapin na natin na magkakaroon tayo ng losses. Pa-type okay naman kung okay lang sa'yo. Ayan. Okay lang ba guys? Magkakaroon ka ng losses. Okay daw sabi ni Badang. Okay daw sabi ni Marilu. Magkakaroon po talaga ng losses. Okay, normal yan sabi ni Coach Laika. Tapos okay daw sabi ni Shai sa ni Momar. So okay lang po talaga. And it's a part of the game. 'Di ba? So ibig sabihin, may chance talaga na matalo. Alright? So meron akong basic na example niyan. Meron ba ditong mga nag-online game po? Hindi po online casino ha. Online game like for example, nagdo-Dota, nag-ML, nagba-Valorant or CS2 or kung ano man yung nilalaro nyo. Meron ba dito? Pa-type 1 naman ako. Meron ba rito? Yung mga gamer din, gamer. Ayan, yung mga nilalaro, kahit ML, ayan. Pwede yun. Game naman din yun. Ayan, 1 daw, sabi ni Coach Laika. Meron pa po, or kami lang. Diba? So ako, di naman ako nag-ML, pero Dota naman, nilalaro ko dati. Ayan, meron ba dito mga naglalaro? Ayan. So bakit ko tabi ang example? Kasi po doon, di ba, may mga ranking system din. So same goes po yun dito, no?
So may mga times kasi na matatalo, nagkakaroon ka ng losses, nababawasan yung points mo. May mga points po kasi doon na parang pinupuno siya para tumaas yung rank mo. Hindi ko lang kabisado yung ranking system, pero yun yung ginagawa. No, so ang nangyayari, kailangan is lamang yung panalo kaysa doon sa talo. Alright? So ibig sabihin pala, normal pala nagkakaroon ng talo. Tama po. For example, you are playing Valorant, for example, mag-start ka doon sa pinakamababa, iron yata yung pinakamababa. Di ba? Yung iron magiging, promote parang bronze yata yung sunod. Tapos pagkatapos ng bronze, magiging silver. Yung silver magiging gold. Yung gold magiging platinum. Yung platinum magiging, ano na ba? Nakalimutan ko na. Parang immortal na yata sunod doon. So, hindi ko na siya kabisado. No? So, hindi na rin kasi ako masyado naglalaro. Pero ang point is, normal doon yung usapang talo. Nangyayari po talaga siya. May losses po talaga. Now, sa trading, ganun din po. Hindi po siya magic, di ba? Or hindi siya exempted doon sa idea ng losses, no? So may mga losses din po tayo. At kahit po mag-follow tayo sa kahit sinong signal provider, may mga losses po talaga na magaganap. Alright? Kaya ngayon pa lang po, pinapaunawa ko na po sa inyo na normal lang po na magkaroon ng losses. Ngayon, the only way for us na magulangan natin yung market or magulangan natin yung system, it's by managing our risk. Wala na pong ibang paraan. Kailangan po natin siya talaga ma-manage yung risk natin or yung tinatawag na money management. Alright? So that is very important po. Kailangan ma-manage mo yung pera mo ng tama para kahit magka-losses ka, hindi ka matatalo ng 100%. Alright? So forward tayo. Ito po yung suggested ko na risk management. Alright? So meron tayong low to moderate and then meron tayong high risk. So syempre yung high risk natin, accept mo na. Kumbaga accept mo na malaki talaga yung risk niya. High risk nga siya, di ba? So, high risk, high reward. Tama po. Pwedeng maging tama yung signal, for example. Like, for example, ngayon, si Super VIP natin, may signal siya. Di ba? So, kung pwede kang sumabay dun sa signal, pero dapat i-anticipate mo rin possible may loss din tayo. Alright po? So, move tayo forward. So, ito yung mga safe na lot size po natin. Ayan. So, kung may ito rin naman yung nabanggit ko kanina, halos same lang naman. Alright, so sabi ko nga dito guys is one day pasasalamatan mo yung sarili mo na natuto ka kung paano mag-trade. Ayan. So ngayon pa lang guys, tapikin mo na yung sarili mo. Hindi ko alam kung paano yun. Pag ganun ba yun? Pag ganun ba yun? Ayan, sabihin mo sa sarili mo, good job. Di ba? So pa-type naman ako sa chat, sabihin mo, good job. Ayan, good job. Bakit? Kasi nandito ka eh. Tama? So naglalaan ka ng time para aralin to. And not all people, imagine niyo guys, sa group chat pa lang natin, napakarami na pong tao. Tama po. Siguro kung bibilangin natin, may 500 mahigit or 600 mahigit. Kasi multiple group chats pa yan. Pero tanongin mo yung sarili mo, bakit ikaw yun nandito? Diba? Bakit nga ba ikaw yun nandito? Diba? Kasi you have a deeper purpose kung bakit gusto mong matutong mag-trade. Diba? Baka mas motivated ka kaysa dun sa mga tao na yun. And to me, as a coach po, yan yung mga kinakatuwa ko ng mga bagay. Kasi ibig sabihin, ikaw na naglaan ng time dito, ikaw yung deserving na tao. 'Di ba? Ikaw yung talagang masasabi ko na dapat na kumita talaga ng maganda. Alright? So, tuloy tayo. So, ito yung mga best trader mindset na pwede mong i-adopt. Alright? So, it's okay to lose a trade than burn your whole account. Okay lang po yung matalo. 'Di ba? Sabi nga natin. So meron tayong mga, siguro baka nag-YouTube ka, may mga nakikita ka na indicator. And Manara is also a technical indicator, di ba? AI siya, pero indicator din naman siya. So ibig sabihin, wag tayo magre-rely 100%, alright, sa mga indicator. And it is perfectly fine to be technically wrong, but fundamentally right. Ano ibig sabihin natin dyan? Kasi mamaya po, ipapakita ko sa iyo din kung paano naman basahin yung news, for example. Alright, like ngayon, may news pala 8:30. So, mamaya papakita ko sa iyo kung paano basahin yung news at ano yung impact niyan. Alright, so ngayon, ito yung mga common mistakes po ng isang trader. No? So, nagpo-focus sila na kumita agad ng malaki. Wala pong masama doon. Wala pong masama doon. Pero minsan, dahil nga sa kagustuhan natin na kumita ng malaki, doon tayo nakafocus sa pagkita ng malaki. At katulad po ng sabi ko po kanina, you need to learn first before you start earning. So, ibig sabihin, mas mag-focus po tayo in improving our skills. Kasi pag nag-improve mo yung skills mo sa sarili mo, yung paggawa po ng pera, yung pagkita ng pera, it will come naturally po. Alright? So, they tend to cause too much drama when trading, no? So, ito yung mga common newbie mistakes, no? Kasi po, minsan, natalo tayo, di ba? Masyado na tayong naging dramatic actor o dramatic actress, di ba po?
Sabihin natin, ay, ayoko na ng trade. Di ba? Hindi para sa akin yung trading na yan. Di ba po? Kasi nagiging masyado na tayong dramatic. No? So wala pong perfect na trader. Hindi po yung nag-exist. Alright? So wala pong perfect na lahat panalo. Wala pong ganun. Di ba po? At dito sa trading, this is one of the most challenging skill na pwede mong ma-develop. But pag na-develop mo naman siya, napakaganda naman po ng pwedeng maging result. Alright? So what separates beginner to a professional trader is how they handle and learn from their losses or their mistake. Pag nagkamali ka, assess mo, ba't ka nagkamali? Ano ba yung hindi mo natingnan? O kaya naman, baka naman talagang yung market na yon, kumbaga talagang nag-against dun sa position mo, for example, 'di ba? Kasi pwede naman talagang mangyari. Alright? So don't be too hard on yourself din. 'Di ba po? So pag nagkamali ka ng trade, wag mo sabihin sa sarili mo na kung ano-anong bad words, 'di ba po? So wag mo na, kumbaga ikaw na nga lang yung kakampi ng sarili mo, kinalaban mo pa, 'di ba po? So ibig sabihin, dapat mino-motivate mo rin yung sarili mo, 'di ba? So pag nagkamali ka, sabihin mo it's okay, 'di ba? Hanapin mo lang kung saan ka nagkamali. Tapos ilista mo siya. Hanggang sa dami ng nailista mo na mga pagkakamali mo, gagaling ka. Tama po? Matututo ka rin na mag-trade po. Alright? So their expectation is always greater than what really is the reality. So sometimes kumita tayo ng $10, $20, 'di ba? Nag-google na tayo agad magkano yung Lamborghini Huracan, 'di ba? O kaya yung Aventador, 'di ba po? So I'm not saying it's wrong, 'di ba po? Pero dapat align ka pa rin dun sa reality ng ano yung pwedeng ibigay nung kapital na meron ka ngayon. For example, you are trading with a $200 account or $500 na account, 'di ba? So ibig sabihin, iikot doon yung possible na kitain mo. 'Di ba po? So ma-motivate tayo kahit sa mga simpleng bagay. Like for example, yung profit mo this week, pwede mo nang ipambayad ng kuryente. 'Di ba? Yung profit mo nitong sumunod na araw, pwede mo nang ipangbayad ng internet. 'Di ba? And imaginein mo yung mga ganong kasimpleng bagay tapos grateful ka. 'Di ba po? The everyday of your life magiging masaya ka. Tama po. And do not ever compare po your results doon sa medyo mas malaki na yung mga kapital. 'Di ba? Kasi minsan yun yung nagiging dahilan kaya nalulungkot tayo 'di ba po? Kasi for example, ako I am trading with $100 account. Tapos yung isang nag-send doon sa group chat, ang kita niya ang laki, parang yung kita niya kapital ko na, parang ganoon. 'Di ba? So baka nasa $1,000 or $2,000 yung kapital niya. So ibig sabihin, minsan nalulungkot tayo, 'di ba? Kasi nga sabi nga, comparison is the thief of joy, 'di ba po? So kung kino-compare mo ngayon yung resulta nung tao na medyo mas malaki yung account, nalulungkot ka ngayon. Samantalang dapat masaya ka nga. Kasi profit ka rin naman eh. Tama? For example, ang profit niya $200, sa'yo $20. Dapat masaya ka pa rin kasi may $20 ka eh. Tama po? Kumbaga kung maglakad ka man mula Palawan, grabe layo no. Maglakad ka man ng mula Palawan hanggang Mindoro, 'di ba? Hindi mo po madadampot yung $20, 'di ba? So, grabe yung naglakad sa tubig. So, ibig sabihin, be grateful po. Okay lang po ba 'yon? Kung meron po kayong kumbaga kung makalimutan niyo po lahat ng tinuro ko ngayon, ang isa lang po sa pinaka dapat na maalala nyo is be grateful. Sabi nga dito, always appreciate small things or progress. Tama po yun. 'Di ba? So i-appreciate nyo yung small things. Thank you po kay Badang. Ayan. So i-appreciate nyo po yung mga maliliit na bagay. Kasi pag na-appreciate nyo yung maliliit na bagay, ibibigay sa'yo na ni Lord yung mga mas malalaking bagay. Tama? Kasi kung hindi mo nga na-appreciate yung maliit, kung bigyan ka nga ng malaki, baka tingin mo rin maliit. Hindi mo rin i-appreciate. Tama. So, ibig sabihin, i-appreciate nyo po yung maliliit. Like, kumita ka $5, be excited, di ba po? Share mo agad, di ba? Post mo sa Facebook. Di ba? Because of this community, because of economy, because of our system, di ba? Kumita ako. Di ba po? Be grateful. Yun lang po ang masasabi ko. Alright? So, next natin is, ayan. So, siguro, next na tayo. Luca! Ayan. Bueno! Pinyu! Bueno! Pinyu! Bueno! Pinyu! Ayan. So, nakakatuwa itong video na ito. So, yung pinapanood ulitin natin, maganda siya. Ayan, ulitin natin siya. Luca! Bueno! Pinyu! Bueno! Pinyu! Bueno!
Ayan. So nakakatuwa tong video na to eh, no? Kasi ito talaga yung summary ng mga newbie mistakes, no? Ano yan, nakaka-encourage naman po. Yeah, so, yan. So, ito yung mga dapat talaga na inaaral natin, yung mga hinighlight dito sa Minions na video na to, no? Yung mga trading psychology, risk management, yan talaga. 'Di ba? So kung isa ka dun sa mga tao na iniisip na yung $100 capital mo is kayang maging $1 million, so ngayon pa lang gigisingin na po kita. 'Di ba? Kasi to be honest, I'm not saying it's impossible. What I'm saying is that is too difficult. Napakahirap po. At imagine mo yung risk na kailangan mong i-take, 'di ba? Na baka mamaya kaka-build up mo na isang take mo lang ng risk, ma-wipe out din lahat 'yon. And to me, wala po akong kilalang trader na nagawa po 'yun. 'Di ba? Na nag-start ng 100 naging $1 million, wala po. Alright? Sa trading wala po akong nakita. Alright? So ngayon pa lang guys, sinasabi ko na sa inyo kung ano yung reality ng trading para hindi kayo mag-over-expect. 'Di ba? Pangit kasi yung over-expect, under-delivered naman. 'Di ba? Pangit po 'yun. Mas maganda na over-delivered. Pero kumbaga sakto lang yung expectation. Alright? So forward tayo. So next tayo. So ano nga ba tong si Manara? And bakit siya magandang gamitin? Alright? So si Manara po is an AI-powered technology. And then wala po siyang emosyon. Alright? So hindi rin po siya marunong umibig. Ayan, so wala po siyang emosyon, no? And then nagbibigay siya ng market forecast. And then pwede kang makareceive ng mga phone alert po. Alright? So makaka-receive ka rito ng mga phone alert kung ano yung mga possible na pwede mong pasukan na trades. Alright? So mag-actual na tayo guys, no? So ang key points natin for today is masa-set up mo si Manara. Ayan, so introduction, okay naman na siya. Ayan. And then set up natin siya. And then paano nga ba makakapag-add ng mga pairs doon sa watch list natin? And then confluence po. Ano ba yung confluence? Confluence checklist po ibig sabihin nun, no? So kapag sinabi ni ganito, saka sinabi ni ganito, saka natin i-take yung trade. Ganun lang kasimple. And then how to read news, data, and impact. So mamaya tingnan natin kung kakayanin. Itong proper lot size, okay na siya. Alright? So yung break even na lang, no? So mamaya i-discuss natin. So, ang papaliwanag ko sa iyo ngayon is tinatawag ko na Eman method, no? Pinangalanan din. And is yung Manara pattern, kasamahan mo ng RSI, alright? And then yung support and resistance or yung tinatawag natin na key level, tapos samahan mo rin siya ng RSI na indicator para at least for confluence po. Alright? So, since nandiyan na tayo, no? So, actual na tayong babanat ngayon. So, ready na ba kayo guys? Patay pa ready naman ako kung ready ka na. Ayan. So, saan na yung aking Manara? Ito pala. Ayan. Sabi ni, ready na daw. Sabi ni Coach Laika, saka ni Marilu, ni Jelisa. Alright. So, ready na daw sila. Very good. Ayan. So, ano to? Propera to. Ayan. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano po i-access tong si Manara, no? So, punta lang po kayo dito sa menu, sa left side. Ayan. Tapos, dito po sa left side, makikita nyo po itong tab ng Forex. Ngayon, kung nasa cellphone ka, for example, katabi po nung home din yan, tapos merong parang tatlong guhit doon. Or tama, tatlong guhit ba yun? Basta may menu doon sa left side. Tapos pindutin mo siya, tapos pindutin mo itong si Forex, tapos pindutin mo ngayon itong si Manara. Alright? So pag napindot mo na yan sila, saka mo naman pindutin itong Access Manara Now. Alright? So pag napindot mo si Access Manara Now, dadalhin ka po niya dito sa bagong tab na mau-open. Alright? Dito sa bagong tab na mau-open natin ngayon, saan tayo tatambay dyan, sir? Dito po sa notification. Sa notification nyo po makikita yung mga nabuo na sama ng panahon. Hindi, joke lang po. Yung mga pattern na yan, na pwede nating sabayan. So si Manara Scanner po kasi, ang trabaho niya is to plot patterns, not necessarily harmonic lahat, no? So may mga ibang pattern din po na involved. Alright? So for example dito, makikita nyo guys, ganito siya yung setup, no? Kapag ikaw ay nasa notifications na po, no? So pindutin mo lang po itong settings. Alright? So pag napindot mo na yung settings natin, punta ka dito, i-off mo lang tong triangle, cup and handle sa range. So ginagamit ko na po yung iba. Ayan, nakita ko okay din naman mataas din naman yung win rate nila. So in-observe ko muna bago ko i-suggest po sa inyo. Alright, so nakasunod po ba dito? Ayan, so ito lang po, no? Tapos patayin nyo po itong si M5 saka yung monthly. I-off nyo po sila. And then, okay po ba dito?
Ayan. So kung okay na po dyan, dito sa baba, wala na po tayong gagalawin. So bali ang gagalawin lang natin, time frame and pattern. Alright? And the next natin is watch list naman po. Sa watch list po natin, i-on off po natin itong si Forex Minor kung bagong bukas po yung Manara nyo. Kasi naka-on po yan pero hindi lang halata. Ganyan po yan talaga dapat. Ayan, naka-on po yan sila parehas. Yan, so lalabas dito yung mga hindi natin naman tinitrade. For example, ito Hong Kong dollar, di ba? Hindi naman natin tinitrade yan eh. Thailand baht, di ba? Hindi naman po kasi minor yan sila. Mababa po yung liquidity dun, no? So pangit mag-trade. So i-off na lang po natin tong Forex minor para gumaan po yung buhay natin. Alright? And then ang next po natin yan is kung halimbawa nagte-trade po kayo or gusto niyo lang i-explore itong si cryptocurrency. Alright? So pwede niyo pong pindutin ito or i-add sila. Alright. So, paano nga ba i-add tong mga to? Punta ka lang dito sa add new symbol. Tapos, i-type mo lang. For example, BTC USDT. Ayan. So, kahit wala na yung slash, pwede po yun. So, ang mangyayari po niyan is, pipindutin mo lang to and then ma-add na po siya dyan sa listahan mo. Alright. So, ganun lang po kasimple. No? So, sir, para saan yan? Para at least po, isa siya sa mga babantayan nitong si Manara. Kaya nga po tawag watch list, 'di ba? So ang gagawin po niyan, babantayan niya tong mga to. Kasama na yung Forex Major sa katong mga to. Alright, so pwede rin po dito yung indices. Alright, so ano ba yung indices? For example, itong si NAS 100. Ayan, so pwede po yan idagdag diyan, si Nasdaq po, no? So pwede rin po si US 30 if ever na gusto mo siyang i-trade, no? So meron din po siya dito, no? I-click mo lang po yan, sasama na po siya diyan. And then nakagandahan po dito kay Manara is pwede mo pang i-set up yung notification. So, paano po yun? Pipindutin nyo lang po itong Telegram bot. Nakikita nyo po yung nasa ilalim. Saan na yung marker ko? Yan. So, nakikita nyo po itong nasa ilalim po, yung umiilaw-ilaw ng Telegram. Ayan. So, kahit sa cellphone, nandiyon po yan siya. So, pindutin nyo lang po ito. After mo po yan mapindot, may lalabas po dyan na start. So, pindutin mo lang yung start. Ayan, start po. Tapos, after mo mapindot yung start, ang next po nun is type mo /alert. Alright, so /alert mo siya. Pag na-type mo na yung /alert, hihingihan ka niya ng email address mo. Ayan, email address. Ayan. So, ilalagay mo lang po kung ano yung email address na ginamit mo sa pag-register kay Economy. Dapat same po yun, no? So, wag po kayo maglagay ng other email address. Dapat yung email address na ginamit mo kay Economy. Ganun lang kasimple. And then after that, hihingihan ka niya ng token na tinatawag. Hindi po ito yung token na nabibili sa mall, yung nilalaglag sa arcade, hindi po ha. So ang token po na to, ibig sabihin, this is a series of characters wherein ito yung gagamitin parang susi ba? Para ma-access yung Manara. Para ma-connect mo siya sa Telegram. Alright? So sir, saan natin makukuha yung token na yan? So makukuha mo po yan dito sa account. Ayan. Kung nandito, nasa cellphone ka, ganun din naman po. No, pindutin mo lang po itong account. Ito. Nakatabi ng notification. Alright? So from there, makikita mo na yung token. Parang 4 characters lang naman yan eh. Alright? So ngayon, mako-connect mo na siya. Meron bang gumawa dito? Lalo na yung sa mga first time. Alright? So sa mga gumawa po, ano na po yung lumabas after mo mailagay yung email sa token? Ano po ang sabi? Pa-type na lang po sa chat po. Ayan. Sa mga nag-follow, no? So ano na yung sinabi po sa inyo? Ayan. So start, email alert, tapos email address sa token. Ano po sabi after? May sasabihin po yan sa inyo eh, pagka successful na. Ayan. Ano po sabi? Thank you for choosing Globe po. Hindi, joke lang. Ayan. So ano po yung sabi? Ano sabi? Daddy, Yes. yan po ng maliit. Na ano po? Maliit na tape. Malit na tape? Masking tape. Masa na ba yung masking tape natin? Ayan. Masking tape namin. Nasa na? Ay, ito pala eh. Doon sa mami. Give mo. Si mami na mag-cut. Ayan. So, ang sasabihin po niyan sa inyo is successfully subscribe po yata. Parang ganun. Alright? So, yun po yung lalabas, no? So, kapag ka na-set up nyo na po yan siya. So, yun. So, ayan, successfully subscribe to na to. Yan, ang galing ni Ma'am Marilu. Palakpakan naman natin, guys, si Ma'am Marilu. Grabe, nadali niya. Galing ni Ma'am, galing. Ayan. So, si Ma'am Marilu, no? So, very good po. Successfully subscribe to notification. So, ang mangyayari na po niyan, Ma'am, is mag-ano na po siya, mag-notify sa inyo pag meron po siya nabuo. Alright? So, sabihin niya sa iyo, odd card, for example to, ayan, bullish crab.
Kasi paakyat po, sabi dito. Bullish crab, ayan. Tapos lalagay yung kung kailan. Tapos from there, makikita mo na yung pattern. Isasend niya rin sa yung images po. Ayan. So, papakita niya sa'yo ano itsura. Ayun. So, congratulations. Galing naman ni Ma'am Marilu. Ayan. So, next natin dito, guys, is gamitin na natin yung ating yung method na i-apply po natin na pinangalanan kong sarili kong pangalan. Diba? So, punta tayo, for example, kay Gold na lang. Si Gold ngayon nag-news. Malamang na stop loss to. Ayan. Ay, hindi. Buhay pa siya. Ayan. So, double tap lang kasi ito eh. Ito, karab na lang para mas maganda. Ayan. So, ayos. Profit pala to. 2,493. Bumagsak pala yung gold ng 2,495. Ayan, sa news. Alright. So, ano yung kailangan natin gawin dito sa gold, for example? Alright. So, since ito yung gold, ayan. So, ito yung common na tinitrade, no? Very common to si gold kasi this is the most liquid natin na pair po. And ito yung pinakamalaki yung volume. Alright. So, si gold, for example, sir, ano yung kailangan natin i-set up? Ang i-set up po natin, number 1, is yung ating RSI. Ayan. So, saan natin kukuhain itong si RSI po natin? Alright? So, saan natin kukuhain yan? So, si RSI po natin, makikita nyo po yan dito po sa parang alon na to. Ayan, yung wave po. Ito siya. Ayan, yung katabi po nung may left and right. Ayan. So, ito po siya. Ayan, yung alon-alon. O kaya pwede nyo ipindutin yung slash po kung nasa slash po. Ayan, slash, tama. So, pwede nyo pindutin yung slash, ayan, sa keyboard kung nasa laptop ka. Ayan, so slash po yung kanyang shortcut. Ito po siya. Ayan, nakikita po? Ito. So, pag nahanap po na siya, yung sinundutan ko ng arrow, ayan, so type mo na RSI. Ayan. So, ang piliin nyo lang po, very basic, yung unang-unang RSI po. Huwag na po kayo mag-Connor, huwag na po kayo mag-stochastic. Ito na lang, yung RSI na pinakamalinis. Ayan. And then paglabas po niyan, ano itsura? Yun lang. Purple sa purple ang lalabas po diyan. Ito siya. Ayan. So ito po yung kanyang default form or itsura. Ngayon, paano natin aayusin yung kulay niyan? So punta po kayo dito sa baba. Nakikita niyo po ba dito? Meron po 3 box diyan na lalabas. Alright? So doon sa 3 box na lumabas po, meron po kayong pipiliin diyan yung nasa pinakagitna. Yung gear. Alright? Or yung settings po. Pag pindot niyo po noon, lalabas po ito. Ayan, ito. So paglabas nito guys, yung plot po, yan po yung guhit. Kung gusto mo yung pinakamadaling makita, so syempre puti na yon kasi madilim naman yung background, di ba? Tapos kung gusto mong pakapalin yung guhit, ito lang po yun. Ito, itong ini-slide na to. Yung may bilog. Ayan. So kung gusto mo siyang pakapalin, ayan. So pakapalin mo siya. Pwede po yun. Alright? So, yan. Tapos i-okay mo lang. O tapos na. Ito na siya ngayon. Ito na yung ating RSI. No? So maliwanag na siya. X na lang natin kasi dalawa na siya. Alright, so naka-follow naman po no so kung paano ilabas yung RSI no. So dito lang po 'yon sa indicator, type mo RSI and then settings para maayos yung kulay. Alright? So isa sa mga bagay na kailangan niyo pong tandaan dito po sa RSI is yung level. Ito po. Nakikita niyo po 'to yung may number. Ayan, ito nasa ilalim po. Alright, so para madali din sa atin no. So ito rin guys, pwede niyo po itong i-take note kung paano natin ilalabas yung pair as background. So punta po kayo dito sa properties. So right click lang kayo rito. Ayan, tapos properties po. Ayan ang nagawa ko. Ayan. Ayan, so right click po tapos properties. Tapos punta po kayong background. Tapos yung watermark po. Ayan. So watermark, lagyan niyo lang po siya ng medyo mas maliwanag na kulay. No? Kahit tong gray pwede. Tapos pindutin mo ulit si watermark, slide mo naman tong bilog. Ayan. So alam niyo po kung ano nangyayari, nagkakaroon po tayo ng pangalan sa likod. Ayun, no? Nagkaroon na ng XAUUSD sa likod. Ito siya. Diba? So galing yan doon sa properties, background po, watermark. Alright? So pili ka lang. Masyado lang matingkad. So babaan natin konti. Ayan. Para background lang siya. So bakit ko nilabas yun? Para at least alam mo kung anong pair without looking na dito sa upper left. No? So dito pa lang kita mo na, gold to. Ayan, nakalagay, gold. Tapos kita mo na rin kung anong time frame. Ito, 15 minutes nakalagay. Alright? So balik tayo dito. So let's say for example, ito yung signal natin. Ano daw yung kailangan nating bantayan or kailangan nating ano tawag dito? Tingnan. Ayan. So ito po yun. Screenshotting ko na lang yung slide ko mismo para ilalagay ko siya dyan sa presentation natin. So nakakasunod pa po ba? Humihinga pa po ba kayo? Manara.
Pa-type 1 naman kung buhay ka pa. Ayan. So, pa-type 1 naman ako guys kung buhay ka pa. Buhay ka pa ba? Ayun, buhay pa sila. Alright. So, may natututunan naman po ba? Yan na, pwede pala ihiga. Ano? Ang galing na na. Ang galing. Oh, oh, oh. Nice. Ayan, so, next natin guys is ito yung ating kailangan. Yan, yes po. Alright. So, ito yung kailangan natin. No? Sabi dito, itong ating nabuo na strategy dito sa Manara is pattern po ito plus RSI. So, ibig sabihin, ang kailangan natin, pag sinabi nung pattern natin na sell, so kailangan titignan mo ngayon yung RSI kung dapat ba sell. So, kapag gold po or cryptocurrency na pair, so kailangan at least 70-30. Ano yung 70-30? Yung level po nung RSI. Alright? So, for example dito, 70 daw dapat mag-touch kapag ka ikaw ay magsisell. So, 70 and above, pwede ka na mag-sell. Pag sinabi ni pattern na sell, tapos sinabi ni RSI na 70 and above siya, so pwede mo na siyang atakihin ng sell. Ganun lang po kasimple. Ngayon, dito naman po sa kapag hindi siya gold, pwede na sa 60-40 na level. So, pag sinabi na, for example, Euro USD, so sinabi niya na sell, sabi niya. So, paano malalaman pag sell? Katulad po nitong binilugan ko, nakikita niyo po ito, yung nakalagay bot, ayan. So, may arrow siya na kulay red, 'di ba? So, ibig sabihin, sabi niya, sell daw. Ganun lang kasimple. Alright, so pakita na natin sa actual para at least makita niyo po siya kung paano ginagamit. So, punta po tayo dito. Alright, so makikita niyo po dito is itong gold, nag-touch ba siya? Ayan, 31. No? Is this recorded? Yes po. So, recorded po siya. So, pwede niyo po makuha yung kopya nito. I-send po doon sa mga group chat po once na na-upload na natin sa YouTube po. Sabi ni Mark Conrad, Coach, pahingi po ako recording nito. Okay, sige. Ayan. So, ayan. Alright. So, next tayo. So, for example, sir, binigay sa atin itong signal na to. Ayan. So, binigay sa atin. Ako din po, salamat. Sige po. Ayan. So, for example, binigay sa atin itong signal na to. Sabi, crab daw. Dito yung galing guys sa notification. Ito siya, yung XAUUSD crab. Ayan. So, pindutin lang natin. Ito, makikita nyo guys, may kulay green. Sa kulay, red na lang to. Ayan, parang red-orange. Basta red na lang siya. Ito, for example, ito, sabi, green daw. So, ibig sabihin, buy po yun. Ayan. So, pindutin natin siya. Now, pag na-open na natin siya, di ba meron tayong checklist? Di ba? So, anong sabi? Pattern plus RSI. So, ibig sabihin, yung pattern natin, ang sabi niya buy. Kasi ito siya, crab na kulay green. So, sabi niya buy daw. Now, yung RSI natin, the question is, anong level? Di ba kasi sabi, pag gold daw po, dapat ang RSI is 30-70. So, baliktad pala. Dapat pala sa ilalim yung ano. Ayan. So, ibig sabihin, dapat 30-70. Ganyan siya. So, ibig sabihin, kung siya daw ay 30 and up and below, 30 and below, pwede ka mag-buy. Kapag ka naman 70 and above, pwede ka na mag-sell. And since ang sabi po dito sa crab ay buy daw po, ayan, so sabi buy daw, so tingnan natin kung tama ba na dapat tayong mag-buy. Ngayon, para makita mo yan, for example, pwede mong tutukan yung, ito siya, di ba crosshair naman po ito. So, pwede mong tutukan ngayon yung dulo. Di ba? Kung saan ka pwede mag-entry. Ito news po kasi ito. Ayan, so, 8:30 ito. So, for example, kung bumaba siya dyan, di ba? So, kung hindi tamaan po itong entry na to, it's okay. Kasi po, ang nakalagay dito, PRC. Ito yung kadalasan nagtatanong, sir, halimbawa, hindi tinamaan itong mismong entry price. Nandito siya sa loob ng kulay gray na area. Pwede po ba akong mag-entry? The answer is yes po. Kasi ang PRC po, ibig sabihin po niyan is potential reversal zone. Alright? So, potential reversal zone. Kung nagno-notes ka, so pwede kang mag-notes ngayon, no? So, potential reversal zone po ang ibig sabihin po niyan. So, ibig sabihin, basta nasa loob nito, pwede kang mag-entry. Alright? So, ano ba ibig sabihin ng potential reversal zone? Ibig sabihin, kung pataas po ito, dito siya pwedeng bumalik at tumalbok. Kasi nga po, potential reversal zone. So, ibig sabihin, doon pwedeng mag-reverse yung presyo. Alright? So, ganun lang po kasimple yun. So, next natin, tuloy natin ang kwento. So, ano yun daw? Ayan. So, next natin, for example, dito, tingnan natin, no? So, ito yung entry natin. Actually, dito yan, yung dulo, yung letter D. So, doon, nag-39 pa lang yung level ng RSI. So, ibig sabihin, kung ako po, yung nakabantay dito sa nangyari na to, no? So, hindi ko muna yan papasukin. Pero, pwede ko siyang abangan, 'di ba? Na mas bumaba pa. Total, ang sabi naman ng entry ni Manara is 2493.
Alright? So, ibig sabihin, pwede ko siyang abangan. Abangan ko yan sa kanto. Ayan, so, abangan ko siya ngayon. Kung siya ba ay aabot doon sa RSI na required natin na at least 30 and below para makapag-buy tayo. So, titingnan natin ano yung lowest point na inabot niya. Ang lowest point na inabot niya is 31.77. Sir, saan mo yun nakita? Dito po yun. Ayan. So, sa lower left po natin, kung naka-laptop ka, kita mo yun si RSI dyan. Ayan. So, ang lowest point na inabot natin is 31.77. If ako, yung trader, for example, banatan ko na yan. Okay? So, pwede ko nang pasukan yan. Medyo forgiving naman na yun. 'Di ba? Malapit naman na siya sa 30. 'Di ba po? So, pasukin ko na. 'Di ba? Take chance na ako. Kasi po, ang trading naman is all about chance eh. 'Di ba po? It's all about taking potential possible na na entries. Alright? So, for example, nag-entry ako rito. So, pakitaan ko kayo ha. For example, ito po, nakikita niyo po itong nasa kaliwa. Ito. Ayan. So dito po kasi, since TradingView rin naman yung gamit natin rito, but not the actual TradingView na website. Kasi yun din naman yung ini-scan ni Manara. So pwede nyo po yan kayong magtinatawag na paper trade. Alright? Sa paper trade po, ibig sabihin pwede ka mag-test. Kung halimbawa, tinake mo yung trade na yun, ano yung nangyari? So for example, maglagay tayo ng long na position. Ayan. So ano yung long na position, sir? Ibig sabihin ng long is buy, yung sell is short. Yan lang naman kasimple. So, pag nalito ka, tanda mo lang yung dalawang letter S, no? Short saka sell. Kasi yung isa magkaiba na eh, 'di ba? So yung SS, magkaano 'yon? Magkasama 'yon, 'di ba? Sell short. So, ibig sabihin same sila. Ngayon, pagka long, buy po 'yon. So, pindutin mo tong buy. Let's say for example, nag-take tayo ng trade mula rito na lang. Alright? So, yun daw yung trade natin. Now, the question is, magkano yung ating kinita? Alright? So, magkano na yung kinita mo niyan, sir? So, tingnan natin, no? So, let's say for example, ilagay natin sa original na level ng stop loss. Tapos, ilagay natin for example ito sa kung saan hanggang saan siya nakarating. Alright? So, ibig sabihin, kung tinrade mo to for example, let's say ito yung TP1 natin. Ayan, TP1. Wala pa siya sa TP, no? So, hindi tinamaan. So, ano yung pwede natin gawin since hindi siya tumama sa TP natin? Ang next step po natin sa lahat po ng trade natin, guys, ha? Ito, take note nyo po ito, ha? Sa lahat po ng trade natin, ang pwede natin gawin is maglagay ng tinatawag natin na break even. Alright? So, andito ba siya? Ayan. So, andito po siya, no? So, clear ko lang muna yung mga guhit-guhit ko. So, ano ba yung tinatawag natin na break even, sir? Ayan. So, break even stop loss, yung sell po, kapag sell yung entry mo, all you need to do is to move your stop loss. Stop loss po ang ginagalaw, ha? Hindi po yung take profit. So, yung stop loss po igagalaw natin below your entry. Alright? So, kung halimbawa, buy naman, so move your stop loss above the entry. Alright? So, kailangan po meron silang konting difference ng price. Hindi po siya pwedeng maging equal. For example, nag-entry ka dito ng, ayan, so ito yung entry mo. So, for example, naglagay tayo ng break-even. Ibig sabihin, i-move natin daw itong stop loss. Ganun lang kasimple po yun. Alright? Pero since dito, hindi kasi nai-overlap siya rito, no? So, iwanan na lang natin siya dito, si stop loss. So, kunyari na lang, minove natin siya. So, ang gagawin natin yan, guys, is kunyari, ito yung entry natin. So, mag-move tayo ng stop loss natin above your entry. Ganun lang po kasimple. So, ito na yung ating break-even stop loss na tinatawag. So, na-promote na siya. Alright? So, pwede ba ito sulatan? Sulatan. Text. Meron? Text. 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 Walang text? Text. Walang text? Wala. Ayaw niya. So, doon na lang tayo sa isang klaseng guhit siguro. Ayan. Ayan. So, doon na lang tayo sa isang uri ng guhit kasi ayaw na itong guhit na to. So, doon tayo sa ray. Asan na yung ray? Ayan. Alright. So, dito yung entry natin, guys. All we need to do is to move our stop loss above our entry. So, ganun lang po kasimple. Kung yun yung entry mo, for example, ito siya. So, move ka ng stop loss mo above. So, lagay mo dito ngayon, siya na si break-even stop loss mo. So, na-promote na siya. So, sir, ano nang silbi ng break-even stop loss? Ang silbi po ng break-even stop loss is para ma-eliminate po yung risk natin sa trading. So, kung halimbawa, nagtitrade ka, di ba? Ang risk kasi ng trading, nasa stop loss naman talaga. So, ibig sabihin, pag tinamaan yung stop loss, may loss. Kaya nga sa stop loss. So, ang gagawin mo sa kanya is i-move mo yung stop loss sa break-even. Ano yung break-even? Above the entry. Kung buy. For example, to buy. So, above the entry. So, kapag ginawa mo yan ngayon, na-eliminate mo na yung risk doon sa trade mo. So, ibig sabihin, your trade is now risk-free.
So wala na po siyang risk. No? So hindi na po, kumbaga wala nang talo. Ang galing, pwede pala yun. Yeah, so pwede po yun, no? Pwede po pala na walang talo. And to be honest with you, I learned this skill po. Actually, skill yan siya, no? So I learned this skill. It took me 1 year po bago siya mangyari. Alright? So, inabot ako ng 1 taon bago ko siya natutunan na pwede palang igalaw yung testing stop loss na yan. Di ba? So, and kung mag-enroll po kayo sa labas, wala po yan. Kumbaga, aabutin kayo siguro mga 150,000 kasi dadaan ka muna ng basic eh. Dadaan ka ng basic, pag enroll mo ng basic sa labas, bayad ka ng advance, so medyo mas mahal yun ng konti. And some educators out there, ang singil nila sa advance po is as much as 100,000 pesos. No? So dito, for example, libre mo lang natutunan. And itong idea ng break-even stop loss, wala po yan kahit sa economy. Wala siya dun sa ECA natin or sa academy. Alright? Ngayon na umattend ka na itong masterclass natin, natutunan mo pa to. Di ba po? So, ayan siya. So, para sa akin, itong skill na to, no, na natutunan mo ngayon, this cost around 150,000 pesos. Di ba? Tapos natutunan mo ng libre. Alright? So, wala bang palakpak dyan? So, ayan. So, yan. Thank you, Coach daw. Sabi ni Ma'am Mercy. Ayan. So, you're welcome po. No? So, ngayon natutunan mo itong break-even, pwede palang walang risk yung trade, no? So, pwede pala yun. So, imagine mo to for example, no? Nag-trade ka. Katulad ito. Halimbawa, ito yung trade mo. So, nag-buy ka ngayon dito, tapos nilagyan mo ng break-even stop loss. Eh, hindi pa naman nababalikan. So, buhay pa rin yung trade mo. 'Di ba? So sabi ni Armando, salamat sir, you're welcome po. So for example, nag-entry ka nga dito, tapos umakyat siya. Ang silbi po ng break-even stop loss mo is pag binalikan po yan siya dyan, mako-close po yung trade mo, yes. Yeah, mako-close yung trade mo, pero wala kang loss. 'Di ba? So wala kang loss. Ang possible niyan, may profit ka pa nga niyan eh. Kaya compute natin 97,184 sa 98,156. So meron kang siguro mga $1. So imagine mo may $1 ka, 'di ba? So, meron kang at least $1 sa lot size na 0.01. So, not bad, di ba po? Di ba? So, may $1 ka. Di ba po? Pero kung nag-close ka dito sa, nagmano-manong close ka, edi okay. Di ba? So, ang point lang nito, ba't ka naglalagay ng break-even stop loss? Yun nga po, to eliminate the risk. Kasi pag wala nang risk yung trade mo, may chance ka pa bang matalo? Wala na. Di ba? Wala na. Di ba po? Kasi may nangyayari po talaga na ganito, no? Like for example, ito, worst comes to worst, di ba? So umangat siya hanggang dito, hindi inabot yung target 1 mo. Ang nangyari, katulad nito, bago tamaan yung kung tatamaan mo yung target, kung hindi nga tinamaan, di ba? Bumagsak siya hanggang doon sa pinakadulo. Kung nandito pa rin yung stop loss mo, mas masakit yung loss mo. Kasi kung nakapag-entry ka sa 2497, tapos 2489 ito, so ibig sabihin may loss ka dyan, $6. Di ba? Tama ba ako ng compute? 97 sa 89? Sa 8 pala. $8 pala ang loss mo. So may loss ka dyan na $8. Di ba? So may possibility po kasi na ganun yung mangyari. Ngayon, katulad yan ang sabi ko po kanina, the only way for us na magulangan natin yung market is by applying proper risk management. And break-even stop loss is a part of them. Di ba? So break-even, for example, katulad yan, na-out na yung trade mo. Di ba? So okay lang, meron ka pero namang $1. At least nag-take chance ka kasi baka mamaya tamaan yung target. Di ba? Kung halimbawa naman, nabantayan mo siya, tapos nakita mo na hanggang dito, this is around, guhitan natin para makita natin anong level ito. 24, ano yan? 2504. So, ibig sabihin, kung nag-entry ka ng 97 sa 2504, more or less na profit ka dyan na $7. Alright? So, meron kang profit na $7 dito. So let's say for example, nakita mo yan, nag $7 na profit, kinlose mo na, edi okay. 'Di ba? Okay yun. Tama? So ang binibigay po kasi sa atin ni Manara is yung possible entry. Ito yung hindi nagigets nung iba eh. Akala nila, ang binibigay ni Manara, pati yung possible na ma-hit yung target 1, target 2, yes naman, totoo po yun. Pero still, market will decide kung tatamaan mo talaga tong levels na to. Now, para at least mas magulang yung dating mo or yung approach mo sa market, edi gulangan mo na. Di ba? Gamitan mo ng break-even. Di ba po? For example, nag-entry ka niyan. Na-hit yung break-even mo. Sir, pwede pa ba ako mag-entry ulit? Pwede. Di ba? Depende sa'yo. Di ba po? Pero kung ako yung tatanungin, wag na. Di ba? Kung okay na yun. Di ba? So, antay na lang tayo ng another entry. Alright? So, tinamaan yung break-even. Tulad nito, na-close tayo ng break-even. Okay lang yan.
yan. Diba? Hanap ka ng another entry. At least, meron ka pa rin namang $1 kung 0.01 yung lot size mo. Diba? Kung mas malaki lot size mo, baka mas malaki pa yung profit mo kasi ito na yung smallest. Alright? So, ayan po siya, no? So, may nangyayari po talaga na ganun. No? Sometimes, ganun yung nangyayari, hindi tinamaan yung target 1. Sometimes, bumabagsak hanggang doon sa stop loss natin. Diba? So, to minimize yung losses natin, diba? Coach, paano naman yung trailing stop loss? Alright? So, ipopromote mo lang. Alright? So, paano yun, sir? Halimbawa, for example, ito, no? Nag-running profit siya. Ayan siya. So, since nagra-running profit siya, what you can do is move your break-even stop loss. So, stop loss pa rin yung gagalawin mo. Bihirang-bihira lang naman po ginagalaw yung take profit. So, kadalasan lang yun, pagkatulad niyan, tatamaan na siya, ilipat mo sa target 2, pwede po yun. Diba? So, yung question ni Mark Conrad, sabi niya, paano naman daw yung trailing? So, ang trailing, very basic lang din, imumove mo lang yung stop loss, iusog mo lang siya na mas mataas. Alright? So, for example, tumaas siya dito, inabutan mo, hanggang nandito siya, o di, secure mo na yung profit mo. Trailing stop loss is used po to secure your profit. Kumbaga, parang mailock mo na siya. Pero, binibigyan mo pa rin siya ng room na kung saan pwede pa rin siyang umangat, for example. Alright? So, wag mong isagad na gano'n. Sana kinlose mo na lang, di ba? So, ang gagawin mo nun is ilapit mo lang ng konti. Alright? Para at least secure na yung profit mo. So, ano yung computation niyan, no? So, kapag inangat mo na siya, hindi na siya BESL. Na-promote na po siya. Ang tawag na sa kanya is trailing stop na. Ayan. Trailing stop na po ang tawag. So, ang trailing stop po is yung stop loss na sumusunod na doon sa current price. So for example, umangat siya ng ganyan, no? So from dito, break even siya, nung inangat mo, trailing stop na. Nung inangat mo, trailing stop pa rin naman 'yun. Kaya nga trailing stop po. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung paghabol mo. So nag-aabol lang kayong dalawa. Kung hanggang saan makarating yung price, hanggang doon din makakarating yung trailing stop mo. 'Di ba? So sir, anong silbi niyan? Ang silbi po ng trailing stop, if ever ganun din, pag na-hit siya, profit na. So kung ko-compute natin for example, 2497 sa 2502, kung kanina sa break-even stop loss natin, may secured profit ka na $1, dito sa trading stop mo, nung inusog mo siya, 502 sa 97, meron ka secured na at least $5. Ayan. So mas malaki na. No? Kasi mas malaki na yung sinecure mo na presyo. So if you are to ask me, sir, ano mas magandang gawin? Break-even lang ako, tapos antayin ko tamaan target 1, or mag-trailing stop ako? It all depends on your time. Kasi kung halimbawang busy ka, hindi ka makakapagbantay ng chart, paano ka pa makakapag-move ng stop loss? 'Di ba? So, or paano ka pa makakapag-move ng trailing na tinatawag? 'Di ba? Ang masasuggest ko, for example, magte-trade ka, gamit itong si Manara, I strongly suggest na at least antayin mo na makapag-break even ka bago mo siya iwanan. 'Di ba? Para at least wala nang risk. 'Di ba? So, hindi na mangyayari na magkaroon ng loss yung capital mo. Okay? So, makapag-break even ka, okay na 'yon. Diba? So si trailing stop, kung kaya, why not? Diba? Kung hindi kaya, it's okay. Diba? Pero kung gusto mo siyang practicein mo yung time na medyo mas maluwag sa'yo. Kasi kailangan mo talaga dito na sundan eh. Alright? So magagawa mo lang yung break even at magagawa mo lang itong si trailing stop, syempre kapag running profit ka. Kapag kulay red yung trade, hindi mo pa yan magagalaw. Alright? So hanap tayo ng ibang trade, for example. Clear ba tayo dito, guys? Pa-type clear naman or okay sa chat kung okay tayo dito. Kung nakasunod ka kahit pa paano. Ayan. So, delete na natin to. Trading stock. Pwede meron ba dito? Ayan. Nakasunod ba kayo, guys? Nakasunod? Nakasunod. So, hanap pa tayo ng possible entry natin. So, for example, ito, GBP USD. Alright. So, ito hindi naman siya gold, no? So, pair naman siya ngayon. So, ito po si GBP USD. Kung mapapansin mo, hilaw. Ayan. So, ito yung hilaw, no? So, wag mong papasukin. So, bakit siya hilaw? Kasi nga, may checklist tayo. Di ba po? Meron tayong pattern. Sulat natin ulit. Meron tayong tinatawag na pattern plus RSI. So, kung halimbawa katulad nito, sell siya. So, dapat ang RSI mo is 60 at least. 60 and above. Ayan, 60 and above. Di ba po? Ang RSI natin. Pero kung mapapansin mo, anong level lang siya? So, ito yung dulo ng entry po, which is yung letter D. Itong dulo ng guhit ng entry na to na lumalabas. Di ba? So, ito siya. Anong level? Ang sabi, ang level daw ay 58. Di ba? So, kung 58 yung level niya, hilaw. Di ba? So, ako hindi ko ito papasukin. Kasi, di man umabot ng 60.
Alright, nakikinig po para ay di ako di ma-access dahil di ko pa po na-credit sa previous economy sa Tiger Wallet ko. Wait ko pa po. Okay, no problem po. Ayan, so for example nito, pero na-hit yung TP1, no? So, bastos din to sa GBP, no? Kung kailan natin hindi siya kinonsider na saka siya na-hit. Ayan, so, yan lang talaga yan, no? So, kung halimbawa, medyo risk taker ka ng bahagya, ako, pwede ko na rin pasukan to kasi 58 naman sa 60, medyo malapit. Dalawa lang naman. Kung kanina nga, yung 30 sa 31, pinasok natin, di ba? So, pwede yun. No? Katulad nito, nakita nasaksihan natin guys, ha, pare-parehas tayo. Nasaksihan natin na na-hit yung TP1. So, dito lang siya kanina. Tapos bumaba siya dire-diretso. So, yun. So, ngayon, depende sa'yo. Alright? So, kung papasukin mo siya or hindi. Again, ang masasuggest ko guys, pwede mo siyang pasukin, pero gulangan mo agad yung market. Maglagay ka break-even. Ayan. Ayan. Kung naka-break even ka na, di wala ka nang kakatakot. Wala ka nang kaba. Di ba? Walang nginig, sabi nga. Diba? So, tinamaan na yung TP1 mo, di very good. Ano? Close na yung trade mo, profit ka na. Alright? I have a So, yun yung ano natin ha guys ha. Yun yung kasunduan natin, no? So, break even stop loss tayo agad. Alright? Kung meron man makikita sa YouTube na nag-review about Manara, may tama yun eh. So, hindi siya marunong mag-break even eh. Kaya sabi niya, dami daw losses, no? So, dapat nagbe-break even talaga. Kasi yun yung gulang mo sa market eh. Kung sa manual trading nga, nag-apply tayo break even. Ganun din naman to, manual trade din naman yun. Diba? So, ang binibigay kasi ni Manara guys is yung entry. Ayan. So, binigyan kanya ng entry. For example to, binigyan kanya ng cipher daw, na bearish cipher. Ibig sabihin, pababa na cipher. So, ibig sabihin, binigyan kanya ng tamang entry. Tama naman talaga. Ito yung entry mo. Ayan o. Diba? Tapos, nag-sell ka. O, tinamaan naman yung target eh. Pero in reality, dapat talaga guys, nag-apply ka ng break-even. Alright? So, kaya kailangan, gulangan mo yung market. Sa manual trade, ganun din naman ginagawa. Alright? So, hanap tayo na ito. Ito, GBP, JPY naman. Ayan. So, dito, GBP, JPY, wedge naman daw ito, na sell. Ayan. So, dito, timplahin natin. Asan ba yung dulo ng entry? Ito yung dulo ng entry. So, yung RSI niya, ito siya. So, ano yung RSI daw natin dito? Asan ba yung entry? Ito? Ayan. So, ang entry niya is 73. So, ibig sabihin, pwede po ito, no? So, kung sasabayan mo siya, pwede. Ayan. So, kung halimbawa ganyan, sir, hindi na, kumbaga, wala na dito sa dulong-dulo. Dito yung entry. Dito naman yung entry. Tama naman pala. Ayan. So, dito yung entry natin. Ito siya. Pero ito yung dulo. Ano ba talaga? Kuya. So, tama naman. 73 nga yung level niya. Ayan. So, pwede natin ito sabayan, no? So, ano ba? Nag-sell ka niya. Okay. Tapos, i-set mo lang tong stop loss, entry, target 1. Ayan. So, antay mo na lang kung ano yung maging possible result. Alright? So, yan si wedge yan. And then, next tayo. Meron pa ba? Ayan. So, meron pa ba? USD CAD. Ayan, for example. Tapos na ba to? Ano man nangyari dito? For example, dito guys. No? So, ito yung entry nito kanina. Hindi rin pala pwede. Hindi rin magandang sabayan, di ba? Kasi hindi siya umabot ng 60 and above. So, hindi tayo pwede mag-sell. Sell yan, eh. Double top sell. Wala. Hilaw. Ito, odd CAD. Ito, odd CAD. Anong level to? 36. Ayan, pwede, no? Kasi 60-40 lang naman po pagka hindi gold. Diba? So, kapag ka hindi gold, katulad ng sabi nga natin dito, so katulad yung non-gold, so pwede tayo 60-40 lang. Pattern plus RSI. So, dito tayo. Ayan. So, for example, dito, ayan o, hinog na hinog, di ba? Papansin niyo guys, kung zoom natin ha, para mas makita nyo, lalo sa mga nasa cellphone po. Ayan. Mapapansin nyo, ito yung entry natin. Ang sabi ng RSI natin, nakikita po ba ng mga tao? Ano po yung level ng RSI? Pa-chat po ako. Palagay sa chat. Ano po yung level ni RSI po? $34, tama si Sir Jeric. No? So 34 po yung RSI natin. And since nakita mo naman, di ba, binigyan ka ng entry ni Manara, 34. So ibig sabihin, pwede natin pasukin. Kasi nga po, ang sabi, pagka hindi gold, pwede 40. 60-40. 60 and below, pwede na yun. Tama? 60 and above pag sell. So buy ito. So since buy ito, RSI natin, 40 and below, pwede tayo. Anong level daw? 34. Shoot, sa banga. Tama? 40 and below. So ngayon,
Anong gagawin natin? Kung pinasok natin tong trade na to kanina, for example, nung binigay siya, and then ngayon nakikita mo naman, 'di ba? Nagpo-profit. Tama po. So ano gagawin mo? Break even ka agad. Ayan. Break even ka na. I-secure mo na para wala ka ng risk. Okay ba tayo doon? 'Di ba? So ngayon wala ka ng risk. Ba't ka pa kakabahan? 'Di ba po? So ibig sabihin, ganyan lang pala ng ganyan, no? Kung halimbawa, gusto mo na mag-close dito, di-close mo. Di ba? Wala namang aawat sa'yo eh. Tapos, so i-close mo na siya. Pwede po yun. Di ba? Kung hindi tamaan yung target, okay lang. Close mo na siya, manually close. Profit ka na rin naman yan eh. Tama po. Hindi man ganun kalaki, pero at least profit. Tama? So, ayan siya, profit, no? So, may break even ka na rito. So, wala ka ng kaba. Di ba? So, ayan si Oddcad natin, no? So, antayin mo na lang kung tama ang target, kung okay sa'yo, di okay. Ang mahalaga nito, guys, wala ka ng loss. Di ba po? Kasi hindi may break even ka na rito eh. Kumbaga, minove mo na yung stop loss mo papunta rito eh. Wala nang issue. Wala na tayong kailangan pang isipin. Iwanan mo na yan. Kung tamaan yung target, di tamaan. Kung gusto mo mag-manual close, di mag-manual close ka. Dito makikita nyo na yung Manara, magaganda talaga yung binibigay niya na entry. To be honest with you. Ang gaganda ng entry niya. May mga times lang talaga, syempre, na hindi aabutin yung target. Kasi ganun talaga eh. Kasi market pa rin naman po yung magde-decide kung tatamaan. Pero yung pattern plotting niya na tinatawag, yung crab na nabuo na to, imagine mo, kung ikaw magbuo niyan, ay baka matay ka bago mo. Di ba? So baka hindi mo ito mabuo. Tama po. Imagine mo, nang dahil sa Manara, natuto ka mag-plot ng harmonic pattern. Na napakahirap i-plot yan. Tingnan mo naman yan. Ilang points yung kailangan mo bantayan? A, B, C, tapos may X and D ka pa. A, B, C, D pala, tapos may X pa. Diba? So 5 points yung kailangan mo bantayan. Plus, itong mga sukat na to. Diba? To identify kung anong klase yung na-form na pattern. So maganda talaga siya, di ba? Maganda talaga yung binibigay niyang entry. Yan lang, kailangan mo talaga siyang gulangan yung market. Di ba? Hindi naman si Manara yung ginugulangan mo, yung market. No? Kaya ka nagbe-break even. Alright? So next natin, hanap pa tayo. So ganun lang, para lang nag-shopping dito guys. Eh. Diba? Entry ka lang ng entry yung gusto mo. Ayan. Ano naman to? Ayan, yung kanina. So next tayo. Crypto, for example. So yung silipin natin. Kaso nag-news eh. Baka na stop loss to. Ayan. So, hindi. Ano ba nangyari? Ito yung entry. Bumaba naman, tama. Kaso nag-news. Ayan. So tinamaan siya. Tinamaan ng lintik. Bago siya nahulog. Ayan. So, pero hindi mo rin naman ito papasukin. Kasi nga, 70-30 ang usapan, di ba? So, kung halimbawa, nandito yung entry nito, hilaw man. Kasi 57 lang. Ayan, iusog natin konti. Ayan, nakalagay 57.77 lang yung RSI. So, hindi siya tama na i-entry. Pero kung inantay mo siya mag-70, ayan, katulad nito, na-reach naman dito sa part na to, nag-71 siya, di ba? So, kung gusto mo halimbawa na mag-sell niyang time na yan, di mag-sell ka. Ayan, mag-sell ka, tapos ilagay mo na yung stop loss mo somewhere here, di ba? So, yun. Tapos nahulog siya. So, running profit pa. Ano pa tayo ng iba? So, ang dami nito guys, no? Pwede mo, wag mo lang pasukan parehas. For example guys, ito, no? Mapapansin mo USD CAD, USD CAD, USD CAD, USD CAD, di ba? Pare-parehas sila halos. So, pili ka lang ng isa, tapos yun yung pasukan mo. Ayan. So, ano naman nangyari dito? Ito daw ay sell. So, kailan binigay yung sell? Ito yung sell natin. So, hilaw din. Ayan. Pwede pala 60, no? So, ito, baka na stop loss to because of the news. Yeah, ayan. So, ito siya. So, tinamaan din siya ng lintik. Yan, ang haba, oh. Puro news po yan, kanina. Ayan. So, pero bumaba naman siya. Kung halimbawa, naantay mo to hanggang dito sa news, kasi wag po, yun pala, no, sa mga nanonood po, wag kayong magte-trade pag may darating na news, no? So, very, very, very critical yon. So, daanan na rin natin yung about sa news bago natin ituloy ito. Baka makalimutan ko pa. Punta po kayo dito sa website na to. Si forexfactory.com. Ayan. So, dito nyo po titingnan yung mga balita na paparating. Diba? Yung mga bagyo na nagbabadya. So, dito nyo po sila, no? Tapos, ilagay nyo lang po kung ano yung mga tinitrade mo, no? So, punta ka lang dito sa filter. Tapos, 9:45 PM. May news ba? Hindi ko nakita. Ayan, 9:45. Ito. Anong oras na ba? 9:24. Alright. So, malapit-lapit na. So, meron din po, ayan. So, ito yung news. Ayan, ang daming news nito. Ayan. So, 8:30 kanina, ngayon 9:45. May flash pa. Tapos tomorrow, magsasalita na naman yung favorite nating tao, si Chairman Powell.
Yung pag nag-good afternoon pa lang, bumabagsak na. Kaya good morning, di ba po? Ayan, so, meron pang news na paparating, 9:45 p.m. Alright, so sa mga hindi ganong makita, baka nasa maliit kayo na device. Alright, so zoom natin. Ayan po siya, 9:45 p.m. Flash, alright, Flash Manufacturing, PMI. Alright, so sir, paano naman basahin yung magiging possible result? So punta po kayo dito sa folder na to. And by the way guys, may mga iba't ibang kulay pala. Pag kulay pula po, ibig sabihin po niyan, asado. Hindi, joke lang. Ayan, so ibig sabihin po nun, high impact siya. Alright, high impact news po. Kapag kulay orange naman, ibig sabihin, medium lang. Alright, and then kapag kulay dilaw, low naman po yan. Alright, so low, medium, saka high. So parang ano lang din po yung traffic light, no? So yung kulay pula, ito yung Flash Manufacturing. So click mo lang po itong folder na nasa kanan, ayan, yung detail. Ayan. So click mo lang to. Tapos kung ano yung possible na mangyari, nandito po yung naka-indicate. Ayan, for example, actual greater than forecast is good for currency. So ano yung currency na pinag-uusapan po natin dito? USD po. Alright, so for example, we are trading gold. Si gold po is XAU kontra USD. So ibig sabihin, yung quote price, ito kasi base, ito yung quote price or yung primary and secondary natin. Quote price natin si USD. So ibig sabihin, parang Philippine peso cost kontra USD, parang ganun yan. So ibig sabihin, if ever, ang mangyari sa balita natin is greater than forecast, is good for currency. So ibig sabihin, pag lumabas dito kulay green, parang ganyan po. Ibig sabihin, lumakas si dollar. So, right? So, pag lumakas si dollar, ano mangyayari sa chart po natin? Bababa naman po siya. Kasi lumakas yung dollar natin since siya yung kung yung pang ano natin, pang compare natin dito kay gold. So, bababa yung chart niya kasi nga lumakas. So, yung chart kasi natin na to, XAU USD. Alright? So, pag tumaas yung USD, bababa yung chart. Kapag naman, for example, pula yung lumabas, ayan. So, ibig sabihin, bad for currency. So, ibig sabihin, bad for currency, tataas naman po yung chart natin kapag ang USD ay nandito sa kanan. Kapag naman halimbawa po, yung USD naman is nasa base price natin, ito. So halimbawa, USD CAD naman, for example. Since nandiyan siya sa kanan, kapag lumabas dito green, that is good for currency, paakyat naman siya ngayon. Alright? Kasi nga, siya naman po yung nandito sa primary price natin. Yung nasa kaliwa. Alright? So kung halimbawa naman po, bad for currency, kulay pula, so bababa naman po siya. Alright? So, ito po mga bagay na to ay hindi namin alam nung kami po ay bago sa trading. Kaya po dati nagugulat kami, bakit tuwing 8:30 gumagalaw ng malaki yung presyo? Bakit tuwing ganitong oras? Bakit napapansin na lang namin na nauubos na yung pera namin, hindi namin alam kung bakit. Ayan, so bakit, 'di ba? So, ngayon po may advantage na kayo, naiintindihan niyo na, may news pala. 'Di ba? So apektado pala tayo noon. Opo. When you are trading with Forex, you are affected ng lahat po ng nangyayari sa ekonomiya ng bansa. Hindi man bansang Pilipinas, pero bansa kung ano yung tinitrade mo. For example, you are trading euro, wala ka namang kinalaman doon in general kasi hindi ka naman taga ron. Kumbaga, wala ka namang, ano tawag dito? Wala ka naman doon sa bansa na yun, di ba? So, wala kang kinalaman. Pero because you are trading euro USD, for example, we should be marites. Yes, correct. No, so, isa sa mga pinakamalaking impact dito guys is yung mga gera. Alright? So, yung gold ngayon, when last year po, nung kami ay namamasyal kasama si Coach Mark Hilcabal, nasa ano kami no, nasa Balisin kami, that was October last year. Ang price po ng gold, kung hindi ako nagkakamali, nasa 1803 yata yun. Tama ba, Mark? Nung nag-ano tayo, yung nag-draw down. Ayan, para mga ganito yan eh. Yung kumakain kami ng conchinillo, tapos si Mark po, kinakabahan siya. Kasi nag-ipit siya ng trade. Di ba? So nag-ipit siya ng maraming buy, pero ang nangyari sa gold, nung nahulog. Ayan. So bakit po? Dahil sa gira po yun ng time na yun. Kasi po, ang dami nagli-liquidate ng kanilang mga gold assets. No? So nagli-liquidate sila. Ngayon naman, nung nag-pump naman yung gold, imagine nyo guys, last year nasa 1800 something yung gold. Ngayon, ano ang presyo ng gold? 2.5, ano? 2.550 nata, ano ba? Ayan, 2.5, ano yung highest niya? 2.557 yata. Or mali ako. Tingnan natin. Nasaan na yung manara natin? Tingnan natin si gold. Ano na presyo ni gold ngayon? So, ang presyo ng gold is 2,493.
Pero ang highest niya na inabot, ingat sa 1 hour time frame na to. Ayan. So, ang highest ng tinamaan ng gold, 2,530. Imagine niyo guys, ganun kalayo, no? Diba? Ang layo ng narating pala. So, 2,530. Samantalang last year, nasa 1,800 something lang siya. Diba? Ang layo. Kaya kung na-hold ni Mark yung trade na yon ay talagang paldo, yung mga buy na Mark. Ayan. So, saan na tayo? Tuloy tayo sa mga balita. Ayan. So, ito po yun, no? So, ito po may kinalaman po sa atin ito, tong news na to. And this is 9:45. So, ngayon is 9:30 pa lang naman. So, may 15 minutes pa bago ito mangyari. And since high impact news siya, at hindi lang isa, dalawa po sila. So, pwede pong mag-compound yung effect po niyan. For example, I mean, pwede rin naman sila magkontrahan. So, nangyayari po yun, minsan green yung isa, minsan red yung isa. So, pag ganun, yun yung neutralize. Kung ano yung mas malaki na lang yung impact sa economy, yun yung mas malaki yung magagalaw sa presyo. So, nanyo-neutralize din siya. So, kung dalawa naman sila, nagtulungan sila, pareho silang parang ganito, pareho silang green. So, malaki yung magiging movement ng market. Alright? So, tuloy tayo. Tuloy-tuloy ang bola natin. So, next na tayo. Para hindi na tayo masyado pong humaba. So, clear po ba tayo about dun sa news? So, next tayo. Ayan. So, share screen tayo na ito. PowerPoint natin. Ayan. So, ito naman po yung ating tinatawag na key level plus RSI po, no? So, screenshotin ko lang din siya para ilalagay ko na lang dun sa aking ano po, aking browser. Manara 2. Ayan. So, balik tayo dun sa actual na kay Manara. Saan na siya? Ito. Alright. So, punta tayo dito. Manara 2. Ayan. Alright. So, dito naman po guys is ang pinag-uusapan natin is key level. Ito po yun yung mga kulay blue na to. Plus RSI pa rin. So, same lang naman guys. So, 70-30 saka 60-40. Same lang po. So, babalik tayo dito kay Manara. So, kapag ikaw ay, for example, galing ka dito sa notification, let's say, open natin. Yung favorite nating lahat, si Gold. Ayan. Tapos, ang gagawin mo lang yan, guys, is punta ka dito sa, ano ba tawag dito? Ayan, yung sinasabi ko katulad kanina. For example, kung hindi ka naglagay ng break-even, mas stop loss ka. Sayang, masakit din. Tama po. Diba? So, hindi tinamaan yung TP, pero maganda yung entry. To be honest with you, maganda siya. And hindi lang umabot sa target, no? So, kaya gulangan mo na, di ba? Mag-break even ka na rito, kaya mag-close ka na rito bago pa tumabot sa target. Diba? So, katulad niyan, ito yung minsan sinasabi nila, dami namang losses, di ba? So, kung hindi ka naglagay ng break even, loss nga yan. Kung isipin mo, tinamaan stop loss mo, masakit yun. Tama po. Di ba? Si Super VIP nga natin, medyo, nakabay din siya, naipit din siya. Alright, so next natin is, punta tayo sa 5 minutes. So para mapalabas nyo po yung key level na yon na sinasabi ko kanina, kung galing ka man dito sa notification, pagka-click mo dyan, all you need to do is to change the time frame. Alright, so from 15, let's say, for example, mag 5 minutes tayo. So pag nasa 5 minutes ka na, so yan yung lalabas, pupunta ka ngayon dito sa parang imbudo. Nasaan na yung panulat ko? Ayan. So punta ka dito guys sa parang imbudo na to. Ito. Yung katabi nung maraming guhit. Tandaan niyo po yung dalawang sila, yung magkatabi na yan. Very important po yan sila. So next natin is pindutin natin tong imbudo. Si imbudo po natin, pindutin mo lang itong on-off ng support and resistance or support or resistance pala. Support or resistance. Ayan. So pindutin mo lang siya, maglalabas. Uy, ano yun? Slide yun ah. Nakita nyo yun, nag-slide yung presyo. Ayan. So pindutin mo lang siya. No? So pag napindot mo na yung support or resistance na yan, so lalabas itong mga kulay light blue na to. Alright, so pag lumabas na yung mga yan, syempre, close na natin itong menu na to. Pindutin mo ng imbudo. Tapos ito po, para matago mo ito. Ayan, so pindutin mo lang po itong show or hide. Ayan, so pindutin mo lang siya and then i-close, itago mo itong menu na to. Ito naman siya, yung maraming guhit. Yung tatlo. Tatlo ba ito? 1, 2, 3. Yan. Alright, so dito, mapapansin mo, bumaba na si Gold ng dire-diretso. So sir, kung tatanungin kita, ako ba ay dapat nang mag-buy? I strongly suggest, wag muna. Daddy, Alright, ano po yun? sama Sama saan? tayo. Tama tayo, nag-meeting pa daddy. Ayan. So, as much as possible guys, huwag kayo papasok based on your emotion. No? So, for example, sir, yan na, nahuhulog na. Dapat ba mag-buy na ako? Dapat ba mag-sell na ako? Wala ka munang gagawin. Alright? So, aantayin mo siya muna. Alright? So, anong gagawin mo? For example, katulad yan, kung nag-buy ka na rito sa 86, tapos nahulog ng 84,
or 83, baka nagdadasal ka na niyan. Di ba? Hindi, babalik yan. Naniniwala ako, babalik yan. Di ba? So mahirap po 'yun, 'di ba? So medyo magiging madasaling ka ng bahagya, no? So ang gagawin mo lang noon, mag-antay ka muna. No, mag-antay ka ng mga kakampi, no? So ang kailangan mo niyan is mag-antay ka ng kakampi na maging paakyat na siya. Yung mga signs, no? So katulad niyan, wala pa naman ako nakita na key level dito. Kaya sa 15 minutes baka meron. Ayan, so wala, nandito pa rin yung last na key level, no? So wag muna. Alright, so wag ka muna papasok. So, antayin mo muna siya. Kung medyo nag-aabang ka sa 1 minute, okay lang din naman, pero wag ka lang magde-decide, no, na dito agad, no? Katulad niya, wala pa. So, mag-antay tayo. Kung halimbawa, nag-aantay ka ng sign kung kailan ka papasok dito, so, mag-aantay ka ng at least green na candles, no? So, aralin niyo po yung ECA natin, yung mga reversal pattern. So, nandun po yun, no? So, tinuro yun doon, ano yung mga dapat mong bantayan para at least malaman mo kung babalikwas na yung presyo. Alright? So pag ganito, wala, para sa akin hindi pa rin yan valid kasi 1 minute to. At the same time, napakaliit na nito na basis. Di ba? But if you are a risk taker person, pwede ka na maglagay ng buy dito. Halimbawa, lagay mo dito yung stop loss mo. Ayan. Tapos before netong key level na resistance na yan, pwede ka na mag-TP dyan. Ito. So yan. So pwede kang magganyan. Ayan. So pwede po yun. Depende sa risk appetite mo. If okay sa'yo itong ganitong diskarte ng scalp, pwede po yun, no? So, anong binagbasehan mo niyan, sir? Siyempre, yung, for example, ito, nagkaroon ng long na bottom wick dito, tapos nagkaroon ng RSI na sobrang baba na. Di ba? So, yun yung pinagbasehan ko. Alright? So, tumalon yung presyo. Sir, pa-send po ng video. Salamat. Okay po. You're welcome po. Ayan. So, alright. So, sir, sa key level plus RSI, ano yung pwede nating gawin? So, balik tayo dun kay 5 minutes. Huwag na tayo muna mag-gold. Hanap tayo ng iba. Ayan. So, profit na to, $1.4, no? Again, depende po sa inyo, no? Sa risk appetite nyo. Kung okay lang sa'yo, for example, na magkaroon ng loss na around $3, okay lang yan. Pasukin mo siya. And then, after nyan, nag-running profit na siya. Ano pwede mong gawin? Break even ka ulit. O, yan. So, nakascalp ka na. Very good. Diba? So, meron ka ng profit. Nakakupit ka na kay gold, di ba? So, antayin mo kung tatamaan ba to or tatamaan ka ng lintik. Pili ka lang. Ayan. So, ayan. So, na-hit yung break-even mo, for example. Mahit mo. Ay, hindi na-hit. Isa pa. Hindi bumalik. Balik ka muna rito. Ayun. Aakit na daw siya. Ayan, so, running siya ng $2, for example. Ganyan yung trade natin. So, pwede po yun. No? Again, depende po ito sa iyong risk appetite. Alright? So, depende po ito sa iyo. Kung halimbawa, kung katulad kita na medyo okay lang sa iyo, nagkaroon na ng ano dito, key level. So, kung katulad kita na medyo risk taker ng bahagya, or high risk katulad ni Sir Mark Hill Cabal, ayan. So, pwede mo yan gawin. Mag-scalp pa rito. Alright? So, ayan. So, may break-even ka na. Wala ka naman ng risk dito. Huwag nyo lang po kalilimutan lagi yung break-even natin. Alright? Kung tatanungin mo ko, sir, ano dapat yung presyo ng break-even? Pwede po yan na kahit 0.5 lang. For example, to 2486.6 yung entry natin. Kung halimbawa, ano ba yung 0.5 niyan? 87.2? Ay, 87.1. Ayan, pwede ka na niyan. Break-even dyan. So, pag nangyari yon, for example, 0.01 yung lot size mo, ay, na-hit na siya. Babalikan na siya. So, 0.01 yung lot size mo, pag na-hit yan, meron kang profit na $0.5. Ayan, 0.5 po, 0.5. Alright? So, oy. Ayan, so, ayan siya, no? So, ayan, okay lang. Pagka ganun, at least nag-try ka, di ba? Nag-trade ka ng sarili mo, no? So, ayan, so na-hit na, break-even na. So, na-hit na to, close na yung trade mo. Sir, okay lang ba yun? Na-close na yung trade ko? Oo naman, siyempre. Di ba? For the experience. Di ba? Kung halimbawa, kinlose mo dito sa taas, medyo mas okay yun. Yun nangyari sa'yo kasi profit ka doon kanina, $2. Di ba? So, pwede po yun, no? So, wag rin kayo halimbawa maghahabol po ng presyo. For example, sir, naiwan ako ng biyahe. Pwede pa ba akong pumasok? Di ba? So, minsan may mga nagtatanong ng gano'n, no? So, pwede pa ba akong pumasok? Wag na, magantay ka muna ng another entry. Mahirap maghabol po. Tama? So, yan. So, katulad yan. Di mo alam. Baka mamaya bigla pa rin mahulog to. So, wag muna. Alright? So, next tayo. Ano yung mga key level na yan, sir? Wag na nga tayo sa gold. Magulo to si Nagaan ko kayo para makahabol. Opo. Ayan. Lang natin siya. Ayan. So, next natin is lipat tayo. Let's say Euro USD. Sir, saan mo hinanap yun? Basta mag-type lang po kayo sa keyboard. Ayan. So, usap po yun siya lalabas. Ayan. So, Euro USD, for example, asa na tayo? Let's say, Wanda na lang din. Alright.
So dito sa Euro USD, wag na tayo mag 1 minute kasi kayo masyadong mabilis. Ayan, so wala parang pabalik-balik lang ito. Ayan, so dito, ayan, so dito, pwede tayong mag-entry kanina dito guys, pwede tayong mag-entry dito. Kaya di wag mong alugin, baka mahilo sila dun sa camera. At ako rin nahihilo ko sa alug. Ayan, so for example dito guys, no, so dito mapapansin mo, Ready ba, TV? meron ditong key level, itong kulay blue natin na line. Sa Altis, sa Altis. Anong ito? Ito battery, oh. Dami mo na battery. Ayan. So dito guys, for example, no? So mapapansin mo, ito yung key level natin. Again, saan yan binuksan? Dito po sa Imbudo. Ayan, sa Imbudo. Pag naaalala nyo po ako, ayan, Imbudo. Ayan, tinuro na sir yung Imbudo. Ito, sa ibabaw po. No? So on-off mo lang yan, support and resistance. Support or resistance pala. Ayan. So kaya siya key level ang tawag. So paano mo nalalaman sir pag support? Ayan pala yung pinaka-basic na tanong, no? Sir, paano malalaman pag support? Paano rin natin malalaman kapag ka-resistance? No? So very basic idea. Ito yung current price natin, yung nasa kanan po. So kapag yung guhit ay nasa ibabaw ng current price, syempre resistance po yun. Kapag ka nasa ilalim naman ng iyong current price, support po yun. Alright? So yun yung mga sumusuporta doon sa presyo. Alright? So ganun lang kasimple. No? So support, resistance. Very basic. So ngayon dito, ang pwede natin gawin is magantay. For example, nangyari, meron tayong key level dito. Kasi matouch niya itong key level na to, saka lang tayo papasok. Alright? So kung halimbawa nakita mo yan, pwede ka mag-set actually ng limit. For example, lagay tayo buy limit dito. Ayan. So buy limit ka dyan sa presyo na yan. Stop loss mo below dito lang sa susunod na key level. Tapos yung take profit mo kahit hanggang dito, pwede na yan. Bakit hanggang dyan? Kasi po may buntot dito eh. Baka hanggang doon lang umabot kung umakyat man siya. Alright? So ngayon, aantayin mo kung tamaan to. Saka siya magiging profit. Ayan. So, ganyan lang siya. So, antayin mo lang kung tamaan siya. Ngayon, kung hindi siya tamaan, it's okay. Alright? So, ngayon, bakit tayo naglagay doon? Kasi guys, pwede na tayo actually mag-position doon. Kasi 60-40 lang naman yung basehan ng ating Euro USD. Ito siya. Ito ba yung pattern, no? Close na natin. Tapos na yan siya. Ayan. So, ito yun, guys, no? So, mapansin mo rito, ang sabi dito, key level plus RSI. No? So, kapag ka nasa ilalim, ibig sabihin support. Ayan. So, ibig sabihin buy, support plus RSI. Gold pala to. Dito tayo sa kabila. So, support plus RSI ng 40 and below, pwede na tayong mag-buy. So, kanina dito, ayan. So, for example, dyan activate siya. Tingnan natin ano yung pwede mangyari. Pwede nga naman sagasaan yan actually. Ayan. So, halimbawa, ganyan yung nangyari. No? So, na-open na tayo. So, drawdown tayo ngayon kasi tayo ay may dito. Andito pa yung stop loss natin sa ilalim. So kung mahulog siya, di nahulog siya. Wala tayong magagawa doon. At least nag-try tayo. Tama po. Ayan. So TP hit, 300. Ayos yun na. Ayan. So dito, ayan. So antayin lang natin no, kung babalik siya. Ay, katulad niyan, bumabalik siya. Di ba? So pwede kasi mangyari yan since may key level support tayo dito. Di ba? Actually guys, nung first time ko po na natutunan tong support or resistance na to, dito ko na-amaze kasi sabi ko meron pa lang ganun no na guhit siya pero makikita mo nagre-react yung presyo no. Ang galing kasi guhit lang siya ko actually guhit lang siya di ba? Pero nagre-react yung presyo isipin mo umiilag siya no. Bumalik siya galing dito. Di ba? So katulad niya no. So meron na siyang profit na napakaliit 0.00001. So ito yung ating Euro USD na. Ayan, so pwede niyo yan explore. Ayan, so tumataas na siya mapapansin mo. So ano next step guys? Pagka nakita mo nag-running profit na siya, ano next step? Break even. Oh, kaya wala na tayong risk ngayon. I-close mo man yung trade ko, wala akong pakialam. Di ba? Katulad yan, no? Di ba? Nabalikan niya, na break even. Okay lang yun. Di ba? So wala namang problema po yun. Di ba? Ang point lang noon is at least nag-try ka. Ngayon, kung gusto mo pa siyang entryhan ulit, edi entryhan mo ulit. Di ba? Tapos dito lang ulit yung stop loss mo. Di naman yan ganun kalayo. No? Kasi dito lang siya. Alright? Tapos pag nag-running profit ulit, break even ka ulit. Tapos entry ka ulit, tapos break even ka ulit. Hanggang sa tamaan mo na kung kailan na siya aakyat, di ba? So pakulitan lang kayo nito eh. Di ba? So every time naman na magsaset ka ng break even, meron ka kahit papanong maliliit na mga profit, no? So 1 minute daw, 1 minute daw tayo na time frame. Ayan, may kulay green na pala rito. Ayan. So dito, off lang natin 'tong mga magulo. Ayan. So ito siya sa 1 minute time frame. Ayan. So
Ito yung entry natin. Ano itong kulay? Dalawa yung kulay puti. Ayan. Saan galing yung isang kulay puti? Yun pala yung entry ng pating. Ayan. Tapos ito yung ayaw sumama. Ayan. Ayaw sumama ng puti lamang. Puti. Ayaw ni puti. Ayan. Ayaw. Ayan. Basta yun siya. Alright? So, may high impact news in 1 minute. Ito na yun. 45. Ayan, ang lumipad. Si, tingnan natin. Ano yun? Daming tunog Kulong-kulong-kulong daw Mukhang pera yun Kulong-kulong-kulong. Ayan. So, dito sa gold, for example, ano nangyari? Lumipad din ba siya? Ayan. So, ito pwede nyo po itong aralin, no? So, this pattern is called double bottom, no? Favorite ko po itong pattern na to. Ayan, so double bottom. Tamang-tama, nakatungtong siya dun sa key level natin na support, di ba? So, ibig sabihin ngayon, sir, kung ano yan, pwede natin i-trade pala yan, di ba? For example, nag-buy tayo dyan. Stop loss tayo rito. Take profit ka rito sa buntot nito, for example, bago umabot doon. Ayan. Ba't parang naghang to? Ano itsura sa trading? Ayan. Ayan. Ngayon lang siya nag-resume kasi nga nag-news. Ayan. So, gumagana na siya ulit kasi may timer na rin sa kanan. Ayan. So, kung tutuloy yung double bottom natin, edi good. Pag hindi, okay lang din naman. Diba? At least you try. Wala namang masama doon. So, ayan. So, meron kang key level dito. Ayan, naghahang talaga yung chart. Siguro dahil sobrang daming pumapasok na volume. Ayan. So, may hit yata yung stop loss natin dito. Hindi niya pa tinamaan. May hit yata. Hindi pa. Ang cute din konting-konti na lang. Ayan. So, ganyan lang mag-trade guys, no? So, what you're dealing with kapag nagte-trade ka is probability and possibility. Wala naman kasing sure na trade po. 'Di ba? So, trade what you can see, sabi nga nila. So, ang ite-trade mo lang is yung ano yung nakita mo na nasa chart. For example, ito may key level na tinamaan tapos nasa RSI ako. Ayan, nahulog siya mula rito. For example, dito pa lang nag-trade ka na. So, ibig sabihin, yun yung tinetrade mo. 'Di ba? So, wag yung nabubuo pa lang. 'Di ba? Na alam ko akit hanggang dito tsaka dito, tas dito. Wala pa naman eh. 'Di ba? So, yun muna, no? So, mag-base ka ng decision mo ngayon sa kung ano yung nakikita mo. For example, guys, ang nangyari rito, ganyan, di ba? Nakapag-trade ka, umakyat siya hanggang dito. Tapos, nag-close ka na dito, di okay na yun. Di ba? At least nakapag-profit ka na. Di ba po? So, ngayon siya. Ayan, for example, nakakita ka na ng green, no? So, may liwanag ang buhay. Tama? So, ewan ko kung aakyat to. At least nag-try tayo mag-trade, for example. Ayan, so, naka-trade tayo. So, medyo mabagal lang yung chart natin. Ayan, di ba? Bumalik na siya. Running profit ka na ng 0.1. Congratulations. Ayan, congratulations. So, antayin mo siya, no? Malay mo, ito na talaga yung pagbalik niya. May ganda ng tugtog. Gusto ko yung ganito. Ayan. So, ayun, no? Diba? So, profit na, diba? So, saan natin kinuha yung ano na to, yung trade natin? Doon lang po sa sa key level na to na kulay blue. Saka yung RSI. Ayan. So, di ba? So, from there, makakapag-trade ka na. Di ba? So, key level plus RSI. R muna. Ayan. RSI. Right? So, pwede ka na makapag-scalp niyan kung gusto mo. Di ba? For the experience. Alright? So, ang dami nung ng battery pare. Ayan. Ayan. So, ayun. Alright. So, may question ba guys? Baka may question kayo. Ayan. So, may question po ba? Baka merong may question dito. So, ayan. So, it's all about waiting, no? Kasi, sabi nga nila, ang trading po is 99% waiting and 1% execution. So, mag-aantay ka lang talaga. Mag-aantay ka na mag-form yung setup.
tapos mag-aantay ka lang ng possible na resulta, 'di ba? Sir, anong oras pinakamaganda mag-trade, no? So very good question yung sabi ni Badang Bads. Ayan. So ang pinakamagandang oras kung kailan ka magte-trade is to me is a London session which is around 2:30 p.m. Philippine time hanggang alas 5 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Tapos yung yung New York session naman natin, nag-start siya ng 8:30 p.m. Actually 8 pa lang, pwede ka na magtingin-tingin sa chart, no? So mga 8 hanggang at least mga 11. Ayan, 11 p.m. No? So mag-aantay-antay ka ng mga possible na mangyari. Alright? So ito yung trade natin. Kung sumabay kayo, di may profit kayo. Di ba? So muntik tamaan yung stop loss natin, pero hindi tinamaan, 'di ba guys? Sangka pa niyan. So ito yung ating trade ngayon na nagawa. All right? So running profit tayo ng $2.3, $2.5. Ayan. So okay ba 'yon, 'di ba? So nakapag-create na tayo ng pera, ganun lang kasimple. Sa gamit lang si Manara. All right? Ito pala. Ayan. So okay ba 'yon, guys? 'Di ba? So nakapag-trade tayo. Alright. So ito yung ating analyzation based dito kay Manara. Alright, so ito yung ating key level na support. And then gumamit lang tayo ng RSI. And currently we are running $2.6. Alright. So dito yan sa Manara Masterclass natin. Meron tayong 24 na attendees ngayon. Ayan. So yun. So meron ba guys sumabay dito sa trade na to? Meron ba? So possible profit ka na rin kung sumabay ka rito. Ayan, $3.7 na siya guys, no? So yan. So ito yung ating training about Manara. Alright, so profit na. Yehey! Profit na. Yehey! Alright, so live trading yung ginawa natin. Napakasimple, no? So ano na next step natin dyan, sir? Siyempre maglagay na tayo ng break-even stop loss natin kung tatin-rate natin. Alright, so ano gagawin natin? Lagay tayo ng break-even stop loss. Asa na yung ating nagalaw. Asa na yung puti? Kailangan mapindot ko yung puti. Lock muna natin ito. So kailangan ko mapindot yung puti. Asan si puti? Oy, puti! Ito si puti. Yun, may nag-trade pala. Tingnan natin. So ito ang tinatawag natin na break-even stop loss. Mga caps lock na pala ako. Yeah. Alright, so yun yung ating break-even stop loss. Alright, so ito yung ating trade na nabuo sa tulong ni Manara. Ayan, so we are running $3.9 at meron palang nag-trade dito sa umattend ngayon. So ano nangyari sa trade niya? Ayan, grabe profit. Isang $1 saka isang 2.66. Ayan, so galing to sir dito sa ano natin? Sa nakita natin na formation dito sa tulong ng support line natin na kulay blue na to. Si Sir FX16. Ayan. So ito yung ating next na resistance line. Ayan. Yes sir! Support and resistance. Grabe no? Galing no? Ayan. So ito yung ating training. Manara Masterclass. Meron tayong 24 attendees. Ayan. So running profit tayo ng $4 sa 0.01 na lot size. Thank you sir. Pahingi po ng recording. Alright. Alright guys, so kung wala naman ako question, tayo ay mag-picture taking. Alright, so nakapag ano pa tayo? Ayan, so nakapag live trading pa tayo, no? So thank you so much guys. Picture muna tayo bago po kayo umalis, no? So ito. Ayan, sabi ni Jeric, thank you. Sabi ni FX16, thank you sir. Ni Momar, thank you daw po. Ayan. Ayan, sabi ni Ma'am Marilu, thank you sir. Alright, so ito yung ating trade. Picture na tayo. Thank you daw sabi ni Bada. Ayan. Alright, so picture tayo guys. Stop share lang ako. Salamat daw sabi ni Armando Reyes. Batteries. Show mo yung batteries sa kanila. Alright, so stop share na po ako. And then picture tayo. Pa-open po ako ng camera guys. There's some battery. Here's some battery. Yay! You say hi to them. Hi. May bata din doon, oh. Si Kuya Mikoy, oh. Yun, oh. Doon si Kuya Mikoy. Ayun, there, oh. There's bata, oh. Ayan.
Let's play next time. Alright. Ayan. So, sir, pasend na recorded video. Opo, sige po. Sabi ni Coach Laika, cute mo daw. Ano sasabihin? Pag sabi cute sa'yo. Thank you. Paano cutie? Ayan, so smile guys. Si Kuya Miko yun, nakikipag-play sa'yo. Alright, smile guys. 1, 2, 3. Smile tayo guys. Iyon, alright. Maraming salamat po sa umattend ngayong anong araw itong ating Manara Scanner, no? Maraming salamat guys at naglaan po kayo ng time and energy dito sa ating webinar. Alright? So congratulations sa mga sumabay doon sa ating trade. Ayan. So congrats doon sa sumabay sa trade natin. Ayan. So sabi nila thank you sir. Pahingin recorded. Ayan. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Cute mo daw. Pasend na recorded. Thank you sir. Ayan. So maraming salamat po guys. Thank you everyone and I hope to see you again sa ating susunod na training. And with that po, I'm Coach Eman. Thank you guys and to God be all the glory. God bless everyone. Bye po. Bye guys.